Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 271 hanggang 300. Bumalik sa master, mabilis na nagkalkula ng isip si Ling Xiaoyi, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, kasalukuyang may mga 60 milyon sa account ng Young Master. Ang bahaging ito ay ang pocket money na kinita ng Young Master. 60 milyon. Sobrang dami. Parehong nabigla sina Hong Tu at Hong Weiguo, at si Mu Yoxi sa gilid ay nagulat din nang natanggap niyang development fund bilang taunang bagong hari ng pamilya ay 100 milyon lamang, habang ang pocket money ni Hong Dali sa kanyang account ay 60 milyon. Mahigit 10 milyon. Paano ginagastos ng batang ito ang kanyang pera? Talagang gumagastos siya. Nanlaki ang mga mata ni Hong Weiguo, naaalala ko na inilipat ko siya ng 50 milyon para sa sarili niyang gamit sa unang yugto. Xiaoyi, kasama ba sa mahigit 60 milyon na binanggit mo ang 50 milyon? Hindi. Nakangiting sabi ni Ling Xiaoyi, mayroong humigit kumulang 27 milyon ang natitira sa 50 milyon. Hiwalay ko silang pinangangasiwaan. Kung pagsasama-samahin sila, ito ay magiging higit sa 87 milyon. Higit sa 87 milyon. 10,000. Apat na salita ang dapat idagdag pagkatapos ng pangungusap na ito, pocket money. Naramdaman ni Hong Weiguo na medyo mataas ang presyon ng kanyang dugo. Hinubad niya ang kanyang shirt at nagtanong, kung gayon, saan nanggaling ang lahat ng pera na ito? Sabihin mo sa akin dali. Naalala ko na ang aming pamilya dali ay walang masyadong nagawa kamakailan, tama. Sina Hong Tu at Mu Yoxi ay nagtakip din ng kanilang mga tenga, sa takot na may makaligtaan sila. Well, hintayin mo akong tingnan. Kinuha ni Ling Xiaoyi ang isang maliit na libro at binasa isa-isa. Well, ang kabuuang kita ng online game Carnival ay humigit kumulang 6 na milyon, at ang kabuuang kita ng Eternal Dragon Slayer, Jianghu, ay humigit kumulang 2 milyon. 1 milyon, at pagkatapos ito ay tungkol sa pagsusugal sa mga bato. Sa puntong ito, nakangiting sinabi ni Ling Xiaoyi, nakakuha ng maraming magandang jade ang Young Master sa pamamagitan ng pagsusugal sa mga bato, at ang kabuuang presyo ng pagbebenta ay humigit kumulang 22 milyon. Ito ang presyo kung saan ibinenta ang iba pagkatapos na kunin ng Young Master ang dalawang pinakamahalaga. Marami pa ring pera sa Tube Rose Henglong Hotel, na kung saan ay umabot sa higit sa 60 milyon. Sugal. Hinawakan ni Hong Weiguo ang kanyang baba, narinig ko ang tungkol dito. Naalala ko na binigyan ka ni Dali ng maraming bato, tama ba? Oo. Puno ng pagmamalaki ang mukha ni Ling Xiaoyi, sa pagpupulong ng pamilya, isinuko ng Young Master ang taunang pagtrato sa amin ng bagong dating na hari ng pamilya. Ang Young Master ay hindi humingi ng kahit isang sentimo ng 100 milyong yuan, kaya gusto naming lihim na tulungan ng Young Master na makabawi sa bahaging ito ng pera, kaya ang bawat isa sa amin ay nag-iimbak lamang ng maliit na bahagi ng natitirang pera ng Panginoon, at inilalagay sa ilalim ng iba't ibang pangalan ng Young Master. Hindi pa alam ng Young Master ang tungkol dito. Yumuko si Ling Xiaoyi kina Hong Weiguo at Hong Tuyi, pakiusap huwag sabihin sa Young Master ang tungkol dito, salamat. Pakinggan ang sinabi ni Ling Xiaoyi. Sabay na bamantong hininga sina Hong Weiguo at Hong Tu. Itong Hong Dali, talagang tinatrato siya ng mga tao sa paligid niya. Iyon ay 10 milyong jade, sapat na pera para sa isang karaniwang tao na gugulin sa buong buhay, ngunit siya talaga ang nagkusa na ibalik ang lahat ng ito. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang hindi sila tinatrato ni Hong Dali ng walang kabuluhan. Talagang kahanga-hanga siya. Napakahusay ng karakter na ito. Haha, maganda ang ginawa mo. Wala talagang masabi si Hong Weiguo sa kanyang anak, pagbalik mo, personal kong padadalhan ka ng tig-100,000 pulang sobra. Mabuti ka kay Dali at hindi kita kayang mawala. Kahit na ang 100,000 ay mas mababa ng kaunti kaysa sa jade na iyon, ang pangunahing layunin ay upang gantimpalaan ang lahat. Natural na hindi tatanggihan ni Ling Xiaoyi ang pulang sobra na ibinigay ni Hong Weiguo, at agad nang ngumiti at nagsabi, kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo para sa kanila. Oo. Si Mu Yoxi sa gilid ay nakinig ng may pananalig. Tinataya na si Hong Dali lamang ang maaaring gumawa ng kanyang mga nasasakupan na protektahan ng Panginoon ng buong katapatan, ngunit imposible para sa kanya na gawin iyon. Siguro nga tama ang sinabi ng dakilang elder. Pagbalik ko, kailangan ko na talagang magsimulang magsulat ng diary ng alibughang pamilya. Tila ang alibughang pamilya ay talagang isang teknikal na trabaho, at talagang imposibleng hindi matuto. Nang matapos ang ulat, muling yumuko si Ling Xiaoyi, Guro, unang elder, kung wala nang iba, babalik muna ako. Malamang nalalabas ang Young Master para maglaro sandali, kaya pupunta ako at titingnan. Go, ngumiti si Hong Weiguo. Tumanggaw siya at sinabing, tandaan na sabihin sa kanya na mas bigyang pansin ang kaligtasan. Alam ko. Pagkaalis ni Ling Xiaoyi sa conference room, tumingin si Hong Weiguo kay Hong Tu at nagtanong, pare, mukhang masigasig naming pinupuntirya ang entertainment industry. Mukhang interesado talaga siya. Ano sa palagay mo ang susunod niyang gagawin? Bumuo ng entertainment sa pelikula at telebisyon para makipagkompetensya sa Hollywood. Hindi ko talaga maisip ito. Malungkot na umiling si Hong Tu. Wala akong ideya kung ano ang gustong laruin ng batang ito. Kalimutan ito, maaari mong malaman ito para sa iyong sarili.
Matutulog muna ako saglit tapos makinig sa kanya. Pakiramdam ko ay mawawalan ako ng 10 taon ng buhay ko. Sayang ang brain cells. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya at umalis. Mukhang nasugatan siya ng malubha. Yoxi, ikaw naman. Ano sa tingin mo? Tumingin muli si Hong Wigyo kay Mu Yoxi, ano sa palagay mo ang susunod na gagawin ni Dali? Ako. Nag-isip sandali si Mu Yoxi at walang magawang sinabi, mas mabuting matuto muna ako kay Master Dali. Sa harap niya, parang wala akong naiintindihan tulad ng isang estudyante sa elementarya. Pagkatapos sabihin iyon, itinago ni Mu Yoshie ang kanyang mukha at umalis. Okay, outraged din ako. Tinago rin ni Hong Wigyo ang kanyang mukha at umalis. Bilang. Nang lumabas si Ling Xiaoyi, nakilala niya si Mu Zhixiao, na sikat na ngayon. Si Mu Zhixiao, na may patayong pulang birthmark sa gitna ng kanyang noo, ay nakita si Ling Xiaoyi at nag-aalalang nagtanong, nasaan si Dali? Nasaan siya ngayon? May kailangan akong gawin sa kanya. Ang ekspresyon ni Mu Zhixiao ay medyo nababalisa, kasama ang pulang birthmark na iyon ay parang si Erlang Shen. Mr. Mo, hinahanap mo ba ang young master? Dapat ay nasa maliit na conference room no? Isa siya. Kakaibang tanong ni Ling Xiaoyi, bakit ka nababalisa? Naaalala ko na lagi siyang nandyan noon, ngunit wala akong nakitang tao noong pumunta ako doon ngayon lang. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Binigay ni Mu Zhixiao ang kanyang mga kamay at sinabing, kalimutan mo na, wala si Dali, sinabi ko sa iyo ang parehong bagay, bilasan mo. Sumama ka sa akin, gusto ka ng tatay ko na makita ka. Master Mo, gusto akong makita ng iyong ama. Agad na natakot si Ling Xiaoyi, bakit mo ako gustong makita? Hindi nakakagulat na nagulat si Ling Xiaoyi. Lumapit ang isang lalaki at sinabi sa isang babae, gusto kang makita ng tatay ko. Lalo na't magkakilala silang dalawa at may magandang relasyon, dapat magkasama sila para pumunta. Ang pagkikita ng mga biyenan ay magiging nakakatakot para sa lahat. Ngunit halatang hindi masyadong inisip ni Mu Zhixiao ang aspetong ito. Hinawakan niya ang kamay ni Ling Xiaoyi at tumakbo sa isang reception room sa ika-9 na palapag. Bilasan mo, ang oras na ito ay talagang malaking bagay, isang malaking bagay. Natakot si Ling Xiaoyi, Mr. Mo, saglit lang, Hindi pa ako handa sa pag-iisip. Hindi ba nararapat na direktang puntahan si Tito ng ganito? Ano ang nararapat o hindi nararapat, nag-aalalang sabi ni Mu Zhixiao, ang pagkakataong ito ay talagang malaking bagay. Malalaman mo pagdating nito. Hindi ko pa masasabi. Kailangang sabihin ng tatay ko ito ng personal. Well, tapos. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa sa reception room. Agad na nakita ni Ling Xiaoyi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naninigarilyo sa sofa sa gitna ng silid. Mabilis siyang lumapit para kumustahin si Mr. Mo. Hello, ako si Ling Xiaoyi. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mga 50. Mga 10 years old na siya at well-maintained lalo na sa pagitan ng kilay at mata. Ang kanyang mga mata ay maliwanag at siya ay may aura ng isang tao sa isang posisyon ng kapangyarihan. Siya ay may malaking mapang api na kapangyarihan na nakaupo lang doon. Naramdaman lang ni Ling Xiaoyi ang pakiramdam na ito mula sa ilang tao sa ngayon, at isa sa kanila ang ama ng young master na si Hong Dali, si Hong Wigyo. Kaya hindi ko nainisip lahat. Ang taong nasa harapan ko ay talagang ang kasalukuyang pinuno ng pamilyang muna kasing tanyag ni Hong Wigyo, ang ama ni Mu Zhixiao, si Mu Tai. Isang mahuhusay na tao na pinagkadalubhasaan ang napakalaking mapagkukunan sa internet. Kinokontrol ng pamilyang Hong ang pinakamahusay na online na search engine. Si Liuja, ang pinakamalaking grupo ng gumagamit, ang Turkey software ay hindi magagapi. At eksaktong kontrolado ng pamilya ni Mu Zhixiao ang aspetong ito ng online shopping, ang Baobao Mall. Ang tatlong pamilya ay masasabing pantay-pantay, at natural na kitang-kita ang lakas ng pamilyang Mo. Xiaoyi, halika at maupo. Nang makita ni Mu Tai si Ling Xiaoyi, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, ngumiti siya at kumaway, at sinabing, ang numero 1 alipors niyang Master Hong Dali, si Ling Xiaoyi na pinakamagaling mag-asikaso ng mga bagay-bagay, haha, ganoon din sa iyo. Matapos marinig ang kanyang sinabi, sa wakas ay naunawaan ni Ling Xiaoyi. Mukhang narito si Mu Tai upang pag-usapan ang pakikipagtulungan, ngunit mali ang kanyang naisip. Kasalanan ni Mu Zhixiao ang lahat ng ito, ni hindi ko maintindihan ang sinasabi ko. Mr. Mo, ano ka? Maingat na umupo si Ling Xiaoyi at nag-aalalang sinabi, kung malaking bagay, bakit hindi ko tawagan ang young master? Hindi, mas mabuti sigurong lapitan ka para sa bagay na ito. Dahan-daang sinabi ni Mu Tai na nakangiti, pumunta ako sa kabisera sa pagkakataong ito upang pag-usapan ang pagtutulungan ng aming pamilya mo, pamilya Hong at pamilya Liu. Seryoso si Ling Xiaoyi sa pagkakataong ito. Nagulat siya, ang laking bagay, natatakot akong hindi ako makapagdesisyon. Haha, hindi ka taka-taka na natatakot ka. Ngunit hayaan mo akong tanungin ka, nakangiting sabi ni Mu Tai, tawagan si Dali at sabihin sa akin na narito ako para pumunta kung makikipagtulungan siya, ano ang sasabihin niya? Well, nag-isip sandali si Ling Xiaoyi, malamang nasasabihin ng young master, kaya mo ito. Pagkatapos sabihin ito, masaya si Ling Xiaoyi.
Ang romantikong kapareha ay may mahusay na pagkaunawa sa ugali ng Young Master, at alam niya na ang Young Master na si Hong Dali ay hindi mahilig humarap sa mga ganitong bagay. Ang pinuno ng pamilyang mo ay dumating upang talakayin ng personal ang pakikipagtulungan ngunit inilarawan bilang isang gulo. Si Hong Dali lang marahil ang may kakayahang gawin ito. Anyway, mukhang mas maganda ako dito ngayon. Mabilis na nagtanong si Ling Xiaoyi, siguro kung ano ang ibig sabihin ni Mr. Mo. Well, ako ay tunay na taos-puso sa kooperasyong ito. Mo. Sinabi ni Tai, at inutusan si Mu Zhixiao sa tabi niya, Zhixiao, pumunta ka at kumuha ng isang piraso ng cake. Maaari kang makakuha ng anumang iba pang cake, ngunit kailangan itong bilog. Okay. Nakinig si Mu Zhixiao sa mga salita ng kanyang ama at lumabas ng pinto. Mabilis na nagbalik ng isang cake na may diameter na 20 sentimetro at inilagay ito sa mesa. Tai, nakuha ko na ang cake, maaari mo muna itong gamitin. Well, tumango si Muti at sinabi, Miss Xiaoyi, tingnan mo, ang internet ay tulad nitong piraso ng cake, kung ikaw ay sa akin, ano ang pipiliin mong gawin? Paano kung ako sayo? Matapos marinig ang mga salita ni Mutai, si Ling Xiaoyi ay natigilan sandali, at pagkatapos ay bumulong, ang cake ng internet ay masyadong malaki, at isang tao ang tiyak na hindi makakatapos nito. Mr. Mo, ibig mo bang putulin ito at kainin ng hiwalay? Ha. Humagalpak ng tawa si Mutai at sinabing, hindi katakatakang si Ling Xiaoyi ay sinasabing kayang kunin ng isang malaking kumpanya. Kalahati ng bansa, hindi masama ang iyong pananaw. Tumayo siya at dahan-daang naglakad sa sala habang nasa likod ang mga kamay, habang naglalakad, oo, napakalaki ng cake ng internet, dapat kainin ito ng isang tao. Ito, hindi pa tapos. Walang makakain ng piraso ng cake na ito sa isang kagat, maging ang aming pamilyang Mo, ang iyong pamilyang Hong, o ang pamilyang Liu, kaya ang layunin ng aking pagbisita ngayon ay upang ukit ang malaking piraso ng cake na ito. Matapos marinig ang mga salita ni Mutai, natigilan si Ling Xiaoyi. Mukhang malaki ang gana nitong si Muti. Siya ay dumating ngayon upang makipag-usap tungkol sa pakikipagtulungan muna, at pagkatapos ay tungkol sa pagkain ng cake. Pwede ba yun? Mr. Mo, ang ibig mong sabihin, maingat na sabi ni Ling Xiaoyi, plano mong makipagtulungan sa aming pamilyang Hong at pamilya Liu upang makibahagi sa internet market. Tama. Tumango si Mutai at sinabing, ang pagkatubig ng aming pamilyang Mo ay hari. Kinokontrol ng iyong pamilyang Hong ang 80% ng trapiko ng IP sa network. Kinokontrol ng Turkey software ng matandang lalaki ni Liu Yewei ang pinakamalaking mapagkukunan ng mga diehard user. Iyon ang dahilan kung bakit ako narito sa oras na ito upang humingi ng kooperasyon. Desidido itong sinabi ni Mutai, at bumilis ang tibok ng puso ni Ling Xiaoyi. Nag-isip siya sandali at biglang nagtanong, pero Mr. Mo, isa lang akong dogleg sa Young Master. Hindi ba? Hindi niya natapos ang kanyang mga salita, ngunit halata ang kahulugan. Hindi kasing taas ng status mo. Okay lang nakausapin mo si Mr. Hong with you tungkol sa bagay na ito. Maaari ka ring direktang pumunta kay Liu Yewei mula sa pamilya Liu. Ngunit pumunta ka sa akin para sa isang maliit na asong babae, ito. Hindi ba ito masyadong hindi mapagkakatiwalaan? Ngunit hindi inaasahan ni Ling Xiaoyi na titango si Mutai ng may katiyakan, hindi ako makakapunta sa Hong with you o Liu Yewei para sa bagay na ito. Pupunta lang ako sa iyo o sa Hong Dali. Saan magsisimula dito? Nagmamadaling tanong ni Ling Xiaoyi, Mr. Mo, ang ibig mo bang sabihin ay mabuti ang planong ito para sa Young Master? Mabuti naman, siguradong maganda. Tumango si Mutai na may katiyakan, hindi ako gagawa ng anumang bagay na hindi maganda para sa kanya. Sayang ang oras na lumapit sa iyo, naniniwala akong dapat mong maunawaan ito, Xiaoyi. Totoo yan. Sino si Mutai? Tiyak na may daan-daang libong tao bawat minuto kung sila ay naiinip at nalilibang sa kanilang sarili, iyon ay ganap na imposible sa pag-iisip nito. Si Ling Xiaoyi ay huminahon at nagtanong, Bueno, Mr. Namo, ang ibig mong sabihin ay ang lakas ng ating Young Master ay sapat na upang payagan tayong tatlo na magkaisa. Haha, sabi mo eh. Tama. Umupo si Muti sa sofa at sinabing, Xiaoyi, hayaan mo akong magtanong sa iyo ng pinakasimpleng bagay. Kung ang cake ay nagkakahalaga ng 100, paano natin hahatiin ang shares kung gusto nating magtulungan? Ito, hindi talaga makalkula ni Ling Xiaoyi, at umiling, kahit paano mo ito kalkulahin, hindi ito maaaring pantay. Tiyak na magkakaroon ng higit sa isang pamilya. Oo, tumango si Mutai, para sa aming tatlo. Sinabi niya na ang bahagyang pagtaas sa mga bahagi ng anumang kumpanya ay haantong sa pagkiling sa kapangyarihan sa paggawa ng desisyon, na hindi magandang bagay. At saka, ang problema ay wala ni isa sa aming tatlo ang susunod sa isa't isa. Narinig ko ang tungkol kay Mr. Liu Zhongyuan ng pamilyang Liu, at ngayon, ang pamilya ni Liu ay karaniwan lang sa iyo. Kaya kung ang cake na ito ay 100, ang pamilyang Hong ay may 34 na bahagi, ang pamilya mo at ang pamilyang Liu ay may tig 33 bahagi, at ang pamilya Liu ay hindi, tutututol ako, ngunit sa palagay mo ay hindi ako tatutol. Hindi. Matapos marinig ang kanyang sinabi, tiyak na umiling din si Ling Xiaoyi,
ang mga taong nasa parehong antas ay hindi kailanman handang talikuran ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon. Nag-aalala ako tungkol dito. Talagang, ang aking kalaban. Tumawa si Mutai, kaya sinabi ko na si Hong Dali lang ang makakalutas sa problemang ito. At siya lang ang makakalutas nito. Kung sino pa man, no way. Sa pagkakataong ito ay natauhan si Ling Xiaoyi, Mr. Mo, ibig mo bang hayaan ang Young Master na magkaroon ng 1% ng mga share? Sa ganitong paraan, ang iyong pamilya mo, ang aming pamilyang Hong at ang pamilyang Liu ay magkakaroon ng tig-3 bahagi. 13 average na puntos. Excited na. Sa pagsasalita tungkol dito, talagang nasa sabik si Ling Xiaoyi. Napakalaking bagay para sa 3 kumpanya na pantay na magbahagi ng cake ng internet. Hindi kalabisan na sabihin na ito ay madaling nagkakahalaga ng bilyon-bilyon o 10-10 bilyon. Hindi ko ini-expect na ang isang maliit na papel na tulad ko ay kasali. Ito ay isang bagay na hindi maiisip sa mga ordinaryong panahon, ngunit ngayon ito ay aktwal na nangyayari sa harap ng ating mga mata. Pakiramdam ni Ling Xiaoyi ay parang may tumatakbong USA sa kanyang puso, pumapalakpak. Lahat ng ito ay dahil sa Young Master kaya nagkaroon siya ng ganitong pagkakataon. Kung wala na, sulit ang buhay na ito. Haha, si Miss Xiaoyi ay isang matalinong tao. Tumawa si Mutai at sinabing, maginhawang makipag-usap sa matatalinong tao. Dinampot niya ang kutsilyo at pinutol ang kutsilyo sa cake. Habang naghihiwa, sinabi niya, little as you see, puputulan ko muna ang 33% ng cake na ito. Pag-aari ito ng pamilyang Hong. Sinabi niya na ito ay 33% lamang, at pagkatapos ay sinabi niya, ito ay 33%. Hatiin ko ang natitira sa kalahati, at ito ay para sa akin at sa pamilyang Liu. Itinuro ni Muti ang maliit na piraso sa gitna ng plato, ito si Dali. Pero, nag-isip sandali si Ling Xiaoyi at biglang nagtanong, ngunit kung pag-uusapan ito, 34% pa rin ang ating pamilyang Hong. Tama, tumango si Mutai, sa ibabaw, totoo. Totoo ito, ngunit sa katunayan ito ay ganap na naiiba. Pinag-aralan ko ng mabuti ang batang ito. Napakabuti niyang tao at napakabait. Ang pinakamahalaga ay wala siyang ambisyon, ngunit marami siyang magagandang ideya. Lubos akong nakatitiyak kung 100% ng cake ang ibibigay niya sa akin. Pagkatapos sabihin ito, tumawa si Mutai at sinabing, hindi ako sasang-ayon dito kung iba yon. Tingnan mo na lang ang masasamang ngiti niya. Alam ni Ling Xiaoyi na tiyak na hindi ganoon kadali. To put it bluntly, if you reach the level of Muti in your career, you will never say something like, young man, I think you are very pleasing to the eye, so come with me and I will give you 1% of the shares. Para sa kanya, kung mag-i-invest siya ng 1 milyon nang hindi nakakakuha ng higit sa 2 milyon bilang kapalit, hindi man lang siya nag-iisip tungkol dito ang mga taong may daan-daang libo kada minuto, may oras ba sila para magtrabaho ng gusto sa iyo? Ngunit ngayon ang gayong tao ay dumating sa pintuan at sinabi na plano niyang pag-isahin ang 3 kumpanya, at pagkatapos ay ang dagdag na 1% mula sa bawat pamilya ay direktang ibibigay sa Hong Dali. Ang gayong magandang bagay ay hindi ganoon ka-simple kahit gaano mo pa ito iniisip. Si Ling Xiaoyi ay hindi isang tanga, ngunit siya ay matalino at hindi direktang nagtatanong tungkol sa maraming bagay. Sa halip, nag-iisip muna siya ng mabuti, hindi niya alam kung anong pagsasabuatan ang itinatago ng kabilang partido, at ang itinuring niya lang ay ang epekto ng bagay na ito sa kanya. Mayroon bang anumang pinsala sa pamilya Hong at Hong Dali? Sa kabutihang palad, sa kasalukuyan, walang tiyak na malaking problema ang makikita. Siyempre, ang pinakamahalagang punto sa ngayon ay kung ano ang ibig sabihin ng 1% na sinasakop ng Hong Dali. Mr. Mo, itinuro ni Ling Xiaoyi ang maliit na piraso ng cake at mahinang nagtanong, mayroon kang napakalinaw na pag-unawa sa relasyon ng mga karakter sa ating pamilyang Hong. Ngayon gusto ko lang malaman kung ano ang kailangang bayaran ng ating Young Master para sa piraso ng cake na ito. At ano ang makukuha natin? Importante ba ito? Nakangiting tanong ni Mutai, dapat malaman. Talagang, tiyak na sinabi ni Ling Xiaoyi, naniniwala ako na ito ay magiging napakahusay, ngunit nag-aalala ako. Ang tanging tanong ay, anong uri ng mga benepisyo ang may dudulot ng bahagi ng Young Master? Sa pagsasalita tungkol dito, dahan-daang sinabi ni Ling Xiaoyi, ako ang alipin ng Young Master, kaya isa sa alang-alang ko ang lahat mula sa pananaw ng Young Master. Haha, okay. Malakas na tinampal ni Mutai ang kanyang hita, lahat ng nasasakupan ko ay ganito, lalo akong naging interesado kay Hong Dali. Pinuri muna ni Mutai si Hong Dali, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, mukhang kung hindi kita kumbansihin, tiyak na hindi ka sasali sa alyansa sa pagitan ng ating 3 pamilya, tama ba? Oo. Walang pag-aalinlangan na tumango si Ling Xiaoyi, kung hindi mo ako makumbinsi, tiyak na hindi ako gagawa ng anumang desisyon para sa Young Master. Well, sasabihin ko sa iyo. Nagsindi ng panibagong sigarilyo si Mutai, huminga ng malalim, at sinabing, pag-aaralan ko ang swerte ni Dali. Matapos mag-aral ng mahabang panahon, natuklasan pa niya na hindi lang pala siya swerte, pati na rin ang mga taong nakatrabaho niya ay maswerte. Noong una, hindi masyadong mahalaga ang swerte sa negosyo, ngunit ang swerte na sinamahan ng mga gintong ideya ay magiging maganda.
Si Dali ay palaging may mahahalagang ideya. Sinasabi ng iba na aliberga siya, ngunit hindi iyon ang nakikita ko. Siya ay isang napakapaglarong tao, at ang kanyang mga ideya ay madalas na natuklasan habang naglalaro. Kaya ang 1% bahagi na ibinigay ko sa kanya ay nangangahulugan na hindi niya kailangang kumuha ng isang sentimos, at hindi niya kailangang gumawa ng anumang bagay na espesyal na kailangan niyang ipagpatuloy ang paglalaro tulad ng dati, maglaro ayon sa gusto niya araw-araw, maglaro lamang ng kahit anong gusto mo, gastusin ang iyong pera sa gusto mo. Ang tanging hiling ko lang ay kung mayroon siyang magagandang ideya, dapat niyang ipaalam sa aming tatlo ang tungkol dito. Kaming tatlo ay namuhunan ng 2 bilyon bawat isa sa unang bahagi ng internet, at bawat isa ay may hawak na 33% ng mga pagbabahagi, at lahat ng bahaging ito ng mga pondo ay ginamit upang bumuo ng mga bagay na gustong gawin ni Dali. Miss Xiaoyi, pag-isipan mo ito, ibinuka ni Mutay ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ituturing mo lang ang kanyang ideya bilang isang random na kasiyahang bagay, dapat ay kumita ka ng 1,000%, ngunit sa huli, dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na pansin, bigla itong naging 200 hanggang 300%. Hindi ba't sayang? Nang marinig ang sinabi ni Mutay, sa wakas ay naunawaan ni Ling Xiaoyi na ang tagumpay ay talagang walang kaparirikon. Kailan? Ang iba ay tumitingin kay Hong Dali, nakikita nila na araw-araw gumagastos si Hong Dali at sinasayang ang kanyang pamilya. Lubos silang nahihiya sa ginagawa ni Hong Dali at iniisip na isa siyang alibughang umaasa sa kanyang mga magulang upang suportahan siya at bigyan siya ng pera na panggastos. Ang ama ni Hong Dali, si Hong Wigyo, at ang dakilang elder, si Hong Tu, ay may malawak na pananaw. Maaaring hindi nila mahulaan ang intensyon ni Hong Dali sa lahat ng kanyang ginagawa, ngunit makikita nila ang resulta ng lahat ng kanyang ginagawa. Kaya naman, kahit ano pa ang sabihin ng iba tungkol sa pagiging aliberga ni Hong Dali, susuportahan nila si Hong Dali, kahit ilang salita lang ang sinabi ni Hong Dali. Maganda ang lupain mula sa labas ng Tianjing Mountain hanggang sa West 4th Ring Road, kaya handa silang mag-invest ng 2 bilyon para subukan ang kanilang makakaya na bilhin ang lupain iyon. Si Liu Yewei, ang presidente ng Turkey Network, pagkatapos malaman ang tungkol sa walang kapantay na swerte ni Hong Dali, desididong nagsimulang mag-isip ng mga paraan para makipagtulungan sa pamilyang Hong nang walang pag-aalinlangan. Liu Zhongyuan ang karamdaman ni Ji. Liu ay maaaring isang panghihikayat lamang, ngunit ang tunay na dahilan ay ang Hong Dali. Ngayon ay may kahoy at bakal. Napaka-prangka din ni Mutay. Maaaring hindi niya makita kung paano kumikita si Hong Dali sa kanyang ginagawa, ngunit hindi yun makakaapekto sa kanyang pamumuhunan sa Hong Dali. Ang kanyang ideya ay talagang napakasimple, ang pagkawala ng pera 1 beses o 2 beses ay maaaring swerte, ngunit 8 beses sa 10, ito ay tiyak na hindi swerte. Maswerte man o talagang may kakayahan si Hong Dali, ang pinahahalagahan ni Mutay ay hindi ang proseso, kundi ang resulta. Kung mas marami kang gagastusin, mas marami kang pera. Sa katunayan, ito ay sapat na. Mr. Mo, nag-isip sandali si Ling Xiaoyi at dahan daw ang sinabi, sasabihin ko sa iyo ang sinabi mo. Sa palagay ko ay dapat akong pumunta at makipag-usap muli sa master at sa elder. Okay, Xiaoyi, tunay na masayang tao ang babae, tumawa ng malakas si Mutay, naglalakad-lakad ako dito ngayon para makita ang industriya ni Dali, at nga pala, narinig ko na may relasyon sa pagitan ni Dali at ng mga hayop. Ang ganitong uri ng halos natural na pagmamahal. Karamihan sa mga hayop ay napakalapit sa kanya, tama. Hindi na nagulat si Ling Xiaoyi nang ang daming alam ni Mutay tungkol kay Hong Dali, at nakangiting sinabi, oo, ang malaking pagong ay tanging ang young master lang ang makakaaliw sa kanya. Talagang imposible para sa iba na makalapit sa pagong kapag wala ang young master. Haha, mabuti naman. Tumango si Mutay at sinabing, ang mga hayop ay kadalasang mas intuitive kaysa sa mga tao. Ako ay lubos na mapagkakatiwalaan. Iyon lang. Lalabas ako kasama si Zishao at tumingin sa paligid. Miss Xiaoyi, naghihintay lang ako ng magandang balita. Okay, Mr. Mo, please. Kasabay nito, sa ibaba ng Chenhui Building, sa Forest Ferry Bar. Si Hong Dali, na hinanap ni Mu Zishao sa buong Chenhui Building noon ngunit hindi niya makita, ay nakaupo rito kasama si Li Nianwei. Hindi sila nakikipag-date, dahil nakaupo sa harap nila ang isang lalaki na mga 44 o 5 taong gulang. Nasa katanghaliang gulang na lalaki. Napakagwapo ng lalaki, naka-suit and tie, at well-maintained. Lalo na ang suot niyang pares ng gold-rimmed glasses, elegante siya at elegante. Ang pag-upo lang roon ay magiging likas na malapit sa kanya ang mga tao. Pinanood ni Hong Dali ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humigop ng kape ng matikas at maingat na nagtanong, Tito Lin, hinahanap mo ba ako? Lin ang apelyido ng lalaking ito. Ibinaba ni Uncle Lin ang tasa ng kape, tiningnan ng mabuti si Hong Dali, bahagyang tumango, at nakangiting sinabi, Dali, speaking of which, ito ang unang beses na nagkita tayo. Well, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ng formal. Ang pangalan ko ay Lin Yingye, ang ama ni Lin Chuyin. Ang magiliw na nasa katanghaliang lalaki na ito ay talagang ama ni Lin Chuyin.
Nang marinig niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang ama ni Lin Chuyin, agad na tinakpan ni Lin Yanwei ang kanyang bibig sa pagkagulat. Dumating ang ama ni Lin Chuyin upang makita si Hong Dali. Nakakatakot ang bagay na ito. Iyan, mapaglarong ngumiti si Hong Dali kahit na nakikipagkita sa tiyuhin ng hepe, ngunit kapag kaharap ang ama ni Lin Chuyin na si Lin Yingyi, hindi talaga alam ni Hong Dali kung ano ang sasabihin. Nag-isip siya ng mahabang panahon, at sa wakas ay nag-aalalang nagtanong, Tito Lin, hinahanap mo ba ako dahil sa Hatsune? Tama iyan, tumanggo si Lin Yingyi, pumunta ako sa iyo ngayon para mismo kay Hatsune. Tito Lin, mangyaring hintayin akong magtagal. Nagmamadaling sinabi ni Hong Dali, ito ay maraming impormasyon. Kasama ko si Hatsune. Mukhang wala namang problema sa ngayon, di ba? Siya at ako ay talagang ordinaryong magkaibigan lang. Talaga. I swear to the lamp. Bastos ka, nakangiting saway ni Lin Yingyi, kung talagang mag-boyfriend at girlfriend ka ng Miku ko, kailangan kitang pasalamatan. Mas malaking mensahe ito, at halatang hindi nag-react si Hong Dali, ano ang ibig mong sabihin? Saglit na nag-isip si Lin Yingyi at sinabing dahan-dahan, bueno, dahil nandito ako, ipaliliwanag ko sa iyo. Kung hindi, natatakot akong hindi mo maintindihan. Wala itong magandang may dudulot. Hindi ko maintindihan ngayon. Well, pakisabi sa akin, pakisabi sa akin. Pawis na pawis si Hong Dali at maingat na pinagmasdan ang mukha ni Lin Yingyi, mabuti ba o masamang bagay? Isang pinaghalong bag ng mabuti at masama. Walang magawang umiling si Lin Yingyi, kailangan nating magsimula sa simula. Bueno, sa sandaling marinig niya ito, alam ni Hong Dali na may mangyayari sa pagkakataong ito, isang bagay na seryoso. Sa pangkalahatan, kung magsisimula ka sa simula, ito ay isang bagay na hindi dapat marinig ng mga ordinaryong tao. Ngayon ang Uncle Lee na ito ay talagang gustong sabihin sa kanya mula sa simula, kalimutan mo na, kami ay mga junior, makinig ka lang ng matapat. Agad na nagsimulang magkwento si Lin Yingyi. Well, 19 na taon na ang nakalipas. Bamulong si Hong Dali, Tito Lin, 19 na taon na ang nakalipas, ano, hindi pa. Hindi pa. Hindi pa nabuo si Hatsune. Hinawakan niya ito ng mahabang panahon, nang sa wakas ay nasakal niya ang ganoong pangungusap, hindi napigilan ni Lin Yanwei sa gilid at humagalpak sa tawa. Tama, galit na pinandilatan ni Lin Yingyi si Hong Dali, ikaw brat, makinig ka muna sa sasabihin ko. Okay, tumanggo si Hong Dali, pakisabi sa akin, pakisabi sa akin. 19 na taon na ang nakararaan, medyo mayaman ang pamilya namin ni Lin, dahan daw ang sabi ni Lin Yingyi, noong panahong iyon, binigyan namin ng malaking kahalagahan ang edukasyon ng aming mga anak at ang kanilang likas na IQ. Siyempre, ako ay hindi exception. Sinubukan ko ang lahat ng paraan upang magkaroon ng isang sanggol. Ang mga matalinong bata ay ang mga may mas mataas na IQ, mas mabuti. Hindi ito mahirap intindihin. Umaasa ang lahat na magtatagumpay ang kanilang mga anak at magtatagumpay ang kanilang mga anak na babae. Mabagal na sinabi ni Lin Yingyi, pagkatapos ay nagsimula kaming mag-aral ng may mahusay na konsentrasyon, mabuti, ito ang tinatawag ng mga tao na genetic engineering ngayon. Hindi ba? Sinabi ni Hong Dali na may takot sa kanyang mukha, ang genetic engineering ay nagsimula 19 na taon na ang nakakaraan. Sa totoo lang, hindi ito binibilang, dahan-daang umiling si Lin Yingyi at walang magawang sinabi, ang isa pang termino ay tinatawag na batas ng ebolusyon, survival of the fittest. Alam ko ito, kakaibang sabi ni Hong Dali, ngunit ano ang kinalaman nito kay Hatsune? May kaugnayan ba ito? Baka. Ang sumunod na mga salita ni Hong Dali ay nagpawisik kay Lin Yingyi ng kape sa mesa, hindi mo anak si Hatsuyin. Ano sa tingin mo? Galit na sinabi ni Lin Yingyi, syempre anak ko si Hatsune, talagang. Mahal. Kung hindi, ano ang pinagsasabi ko dito? Kung gayon, ano itong batas ng ebolusyon na sinasabi mo? Mukhang curious si Hong Dali. Anong uri ng bagay ang maaaring lumikha ng isang sobrang henyo na may IQ na 180? Susubukan ko kung may pagkakataon ako sa hinaharap. Huwag mo nang banggitin, dahil lang dito kaya ako nahirapan sa buong buhay ko. Huminga ng malalim si Lin Yingyi at nagsabi, ang pangunahing paraan ng evolusyonaryong batas na ito ay ang pagpili ng pinakamahusay na supling ng parehong kasarian. Pinagsasama-sama ang mga gene upang manganak ng isang henyong sanggol na may ilang kondisyon na higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Dapat mong malaman na ang mga reproductive gene na ginawa ng mga lalaki at babae ay magkaiba sa kalidad, at hindi sila palaging mabuti o masama. Lin Yingyi. Mabagal niyang sinabi, ang ilang mga unang sanggol ay napakatanga, ngunit ang kanilang mga pangalawang sanggol ay napakatalino. Ang mga unang sanggol ng ilang mga tao ay matalino ngunit ang kanilang mga pangalawang sanggol ay hanggal. Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ito ay dahil sa pagkakaiba-iba ng nutrisyon sa panahon ng pagbubuntis. Sa katunayan, ang mas mahalaga ay na ito ay sanhi ng likas na agwat ng kalidad ng mga genang reproduktibo. Upang maipanganak ang pinakamahusay na anak, huminga si Lin Yingyi, ang aking asawa ay kumuha ng mga sample ng egg cell sa loob ng 3 taon.
Sa wakas, pinili ko ang pinaka-perpektong sample, at pagkatapos ay nag-adjust ako sa pinakamahusay na kondisyon sa nakalipas na 3 taon, kumakain ayon sa pinakamahusay na plano sa paghahanda ng nutrisyon araw-araw, at sa wakas ay pinili ang pinaka-aktibong reproductive gene, at pagkatapos ay pinagsama ang dalawa sa aking asawa, pagkatapos na itanim sa katawan, ito ay naitanim sa aking asawa. Lumaki, at naging miko siya ngayon. Ay shit! Pawis na pawis si Hong Dali nang marinig niya ito ang kapatid mo. Ayos ba ito? Bahagyang ibinuka ni Lin Yanwei ang kanyang bibig. Hindi niya talaga inaasahan na si Lin Chuyin ay talagang nilikhang ganito. Ngayong narinig niya ang sinabi ni Lin Yingyi, hindi makapagpasya si Hong Dali kung tatawagan niya si Lin Chuyin na isang normal na tao o isang artificial na tao. Maaari mong sabihin na siya ay isang normal na tao, ngunit siya ay hindi kapani-pani walang malakas at walang gene ng emosyon ng tao. Tawagin siyang isang artificial na tao, ngunit siya ay isang normal na tao. So, nagsisisi na ako ngayon. Dismayadong sinabi ni Lin Yingyi, nakita mo na rin ang resulta si Hatsune, isang bata, ay may sobrang talento sa katalinuhan, at mayroon siyang likas na panatikong gene para sa kagamitan, ngunit sa kasamaang palad, siya ay emosyonal, siya ay ganap na blanko. Bagamat binigyan siya ng Diyos ng pinakamalakas na IQ, inalis din ito ang kanyang emosyon. Okay, ang bagay na ito ay tila nakakatakot, ngunit kung iisipin mo itong mabuti, ito ay posible. Dapat sabihin na ang mabubuting bagay at masasamang bagay ay talagang hindi madaling makilala sa pagitan ng isa at dalawa. Kung gayon, kakaibang sabi ni Hong Dali, ano ang ibig mong sabihin sa pagsasabi nito sa akin? Pumunta ako sa iyo ngayon para lang sa bagay na ito. Tumingin si Lin Yingyi kay Hong Dali at sinabing dahan-dahan, Chu Yin, ito ay ang bata ay napaka-espesyal, puno siya ng proteksyon sa sarili sa lahat, ngunit wala siyang panlaban sa iyo. Pagkatapos ay isiniwalat ni Lin Yingyi ang pangunahing dahilan ng pagpunta sa Hong Dali ngayon. Sinabi ni Lin Yingyi, pumunta ako sa iyo ngayon dahil gusto kitang palakasin. Kahit anong paraan ang gamitin ko, kahit anong paraan ay mabuti. Pakitiyak na gusto ka ng Hatsune ko. Wala akong anumang kondisyon. Ang gusto ko lang ay sana mabuntis mo si Hatsune, para maipasa ang insenso ng pamilya kong Lin, please. Nima. Pakiramdam ni Hong Dali ngayon ay parang may 10,000 kabayong damong putik na tumatakbo sa kanyang puso. Ito. Ang ama ni Lin Chuyin ay dumating upang hanapin siya ng nagmamadali, at ang layunin ay talagang palakihin ang tiyan ni Mikuyin. Anong nangyayari? Bagamat napakaganda ng kanyang mga dahilan, at tila siya lang ang angkop na kandidato, tama ba talagang magsabi ng ganitong bagay na parang gentleman? Sa bagay, gentleman naman ako. Gumagawa ka ba ng krimen laban sa amin? Gayunpaman, kahit na ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, hindi niya masabi ang ganoong bagay. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba ng disente at nag-alinlangan, napakahirap ng tanong na ito. At tulad ng alam mo, Tio Lin, mayroon na akong kasintahan. Alam ko ang sitwasyon mo. Marahan na bamantong hininga si Lin Yingyi, kaya hindi ko ito pinipilit, gawin lang ang aking makakaya. Anyway, may oras pa, at ang ating Miko ay 18 taong gulang pa lamang. Ang sabi ni Hong Dali ay galit na galit, ang problema ay gusto ko pa ring mabuhay ng 2 pang taon. Kahit gaano kabagal si Hong Dali, malalaman niya ang mga kahihinatnan ng pagtulak pababa kay Lin Chuyin. Ito ay tiyak na magiging isang kulay abo na ritmo. Kakailanganin niya itong gawin sa oras na iyon. Ang paglalakbay sa oras na ito ay dapat ipaliwanag. Alam ko, alam muli ni Lin Yingyi, ngunit sa pagkakataong ito ay sinabi niya sa wakas ang isang lihim na hindi lihim, gusto ni Hatsune ang mga makinarya at armas. Kung hindi ka utol, maaari kang magsimula sa aspetong ito at magkaroon ng higit na pakikipag-ugnayan sa kanya. Hindi bababa sa hindi kanya kinamumuhian ngayon, at ang iyong pagkakataon na magtagumpay ay napakataas, hindi bababa sa 85%. Oh Diyos ko! No wonder ganito si Hatsune ngayon, dapat na mamana. Sabihin sa iyong sarili na itulak pababa ang kanyang anak na babae na gustong makipag-armas. Sigurado ka bang hindi magwawakas ang mundo sa hinaharap? Ay, sususubukan ko ang aking makakaya, napaluha si Hong Dali, sana mabubuhay pa ako sa panahong iyon. Well, tumayo si Lin Yingyi, tinapik ang balikat ni Hong Dali at sinabi sa malalim na boses. Ipaubaya ko sa iyo na iligtas si Hatsune. I will try my best to provide you with the greatest convenience. At least makikipag-ugnayan ako sa police station. Ang pinakadakilang kaginhawahan, ito ba ay isang paraan lamang upang kunin ang mga babae? Ah, pero teka, sabi mo dadaan ka sa police station. Oh my God, ibig mo bang sabihin kung gagamit ako ng dahas, hindi ka tatawag ng pulis? Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito, palagi ka bang balisa? Kailangan mong dahan-daang umunlad pagkatapos ng lahat. Kapag tumanda ako, natatakot ako na ang emosyonal na genie Hatsune ay ganap na mawala. Mabagal na sinabi ni Lin Yingyi habang naglalakad, sa lalong madaling panahon, kahit na habang may pagmamahal pa siya sa iyo. Kung magtatagal pa, hindi ko masasabi kung ano ang magiging hitsura ni Hatsune, sayang. Nang lumabas si Lin Yingyi mula sa kape sa pintuan ng tindahan, nanlambot si Hong Dali at sinabi sa pagkabigo, ano ang nangyayari? Young master,
Sabi ni Lee Naenwei na may ngiti sa gilid, sa totoo lang, medyo maganda si Hatsune. Kung ang young master ay talagang katulad ni Hatsune. Sa tingin ko ay wala talagang pakialam si Miss Muzin. Namula siya at bamulong, sa tingin ko ay hindi rin may isip ng iba. Hindi ko sasabihin sa iyo kung gagawin niya iyon. Malungkot na sinabi ni Hong Dali, ang susi ay hindi ako makapasa sa sarili kong pagsubok. Seryoso pa rin ako. Walang magawa si Lee Naenwei. Bagamat hindi sinasabi ng young master na ito sa labas, talagang dedikado siya sa kanyang nararamdaman. Kung ito ay isa pang dod, malamang na hindi siya makakatakas sa kanyang mga kamay sa pagpatay, kasama ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi kailanman gumawa si Hong Dali ng anumang labis. Dahil na rin siguro dito ay naging handa siyang mapalapit sa kanya. No wonder depressed siya. Wala nang nararamdaman ngayon si Lin Chuyin. Kung talagang gusto ni Hong Dali na itulak siya pababa, hindi ito magiging mahirap. Napakataas ng rate ng tagumpay para sa kanya, ngunit ayaw ni Hong Dali na gawin iyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Young Master, nag-isip sandali si Lee Naenwei at nagtanong, kung gayon saan tayo pupunta ngayon? Bumalik ka sa laboratorio para hanapin si Miss Hatsune. Kalimutan mo na, ayoko. Kung hindi mo kayang isipin, huwag mo nang isipin. Ito ang isa sa mga pinakadakilang lakas ni Hong Dali ngayon ay napakagulo ni Lin Chuyin. Ang susi ay nasa sandaling matapos ni Lin Yingyi ang mga salitang ito, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang mararamdaman sa pagharap kay Lin Chuyin, kaya't gumawa siya ng mapagpasyang desisyon na huwag munang bumalik sa Chenwei Building at sa halip ay pag-isipan ito. May iba pang paraan para maibsan ang pressure, mahihiya akong bumalik ngayon. Sister Naenwei, mamili tayo. Okay. Tulad ng isang nakatatandang kapatid na babae na nagmamahal sa kanyang nakababatang kapatid, ngumiti si Lee Naenwei at hinawakan ang kamay ni Hong Dali. Pupunta tayo kung saan man sinabi ng young master na pupuntahan natin. Sige, mamasyal tayo. Ngumuso si Hong Dali, matagal na akong namimili. Tingnan natin kung may kawili-wili. Okay. Agad namang lumabas ang dalawa. Sa oras na ito, ang kalye ay medyo masigla sa mga taong dumarating at umaalis. Ang West 4th Ring Road ay dumaan sa isang serye ng mga pagbabago kamakailan, at maraming tao ang nagsisikap na lumipat dito. Habang tumataas ang mga presyo ng ari-arian, tumataas din ang mga naglalakad. Sister Naenwei, ilang araw na akong hindi nakakalabas ng shopping. Masyado bang nagbago ang lugar na ito? Tiningnan ni Hong Dali ang daloy ng mga tao sa paligid niya sa nakatulala na katahimikan, naaalala ko na wala pang masyadong tao dito dati. Silang dalawa ay bumibisita na ngayon sa pribadong incognito. Bago dumating si Hong Dali upang makita si Lin Yingyi, inilabas lamang niya ang kanyang unan na si Lee Naenwei, kaya ngayon ay maliit ang eksena, at karamihan sa mga tao ay hindi gaanong pinansin kung sino sila. Ang pangunahing bagay ay pareho silang nakasuot ng salaming pang-araw. Medyo low-key din ang mga damit, medyo hindi masyadong halata. Mula nang ipanganak si Big Turtle, maraming tao ang bumili ng mga bahay dito. Nakangiting paliwanag ni Lee Naenwei, lalo na dahil madalas kang nagdaraos ng mga libreng aktibidad dito, young master, kaya natural na mataas ang kasikatan. Ay, ayan na. Tumingin si Hong Dali sa paligid at biglang nakita ang isang binibini na naglalaro ng remote control na kotse. Bigla niyang naalala ang kasanayang nakuha niya, decomposition and combination transformation of equipment. Kasalukuyang wala ng iba pang maaaring mabulok, ngunit kung magagawa niya ang kombinasyon ng isang perpektong modelo ng radyo, nakakapanabot na isipin lamang ito. Habang iniisip ito ni Hong Dali, lalo siyang nasa sabik. Naglakad siya palapit sa dalaga. Pagdating niya, ngumiti siya at sinabing, asterisk, anong pangalan mo? Ang maliit na si Mr. Zing ay maganda na may mahahabang katangian, maputi ang balat, at isang cute na ulo ng pakwan. Siya ay mga 10 taong gulang. Lumingon siya para tingnan si Hong Dali at nakangiting sinabi, hello, kuya at ate, ang pangalan ko ay Wang Mo. Oh, hayaan mong sabihin ko sa iyo, na si Wang Wang. Mukhang hindi tama iyon. Binago ni Hong Dali ang kanyang mga salita, ang ibig kong sabihin, Mo, saan mo nabili ang modelong ito? Mahal ba ito? Pinaglaruan ito ni Wang Mo. Ito ay isang radio remote control na kotse. Ang pagkakagawa ng kotse ay napakaganda, ngunit ang laki nito ay naglilimite sa presyo nito. Ang 80 yuan ay isang patas na presyo. Hindi ito mahal. Mabibili mo ito sa halagang 80 yuan. Habang nakikipaglaro sa modelo, itinuro ni Wang Mo ang isang tindahan ng laruan sa malapit, ibinebenta nila ito sa tindahang iyon. Kuya, mahilig ka rin ba sa modelo? Ito, tumanggo si Hong Dali, tama. Magkano? Nagkakahalaga ba ang pinakamahal na modelo doon? 10,000 yuan, parang model na eroplano. Nakakalipad daw talaga sa langit. Ang cool talaga. Talaga. Biglang natuwa si Hong Dali. Modelo ng eroplano. Maaaring lumipad sa langit. Kung kaya kong ibahin ang sarili ko sa isang perpekto. Bakit hindi ko naisip ang magandang ideya noon? Ngayong masaya ka na, ano pa ang hinihintay mo? Hinayla ni Hong Dali si Lee Naenwei at tumakbo, bumili tayo ng modelo at paglaruan ito. Kuya, gusto mo ba talagang bilhin ito? Lumiwanag din ang mga mata ni Wang Mo, kung gayon, isama mo ako, okay. Naglalaway ako sa modelong iyon ng eroplano.
Matagal na iyon, ngunit napakamahal nito kaya hindi ko matiis na hilingin sa aking ina na bilhin ito. Ang batang ito. Agad na huminto si Hongdali at tumawa, kung gayon, Momo, nasaan ang iyong ina? Kung gusto mong makipaglaro sa akin, kailangan kong kumustahin, kung hindi ay mag-aalala siya. Oh, nandoon ang nanay ko. Itinuro ni Wang Mo ang isang kalapit na tindahan at sinabing, ang tindahan ng mga damit ng laro at animation na iyon ay pagmamay-ari ng pamilya ko. Napakaganda ng mga damit dito. Isang laro at animation na tindahan ng damit. Ito ay mabuti. Agad na dinala ni Hongdali sina Wang Mo at Li Nianwei sa tindahan. Habang naglalakad siya, sinabi ni Hongdali, Momo, bagong bukas ang iyong tindahan, tama. Naku, napakaganda ng negosyo. Siyempre, matagumpay na itinaas ni Wang Mo ang kanyang ulo, ideya lang ito ni Brother Dali. Mula noong Game Carnival, naramdaman ng nanay ko na magiging maganda ang negosyong ito, kaya binuksan niya ang tindahang ito. Napakaganda. Oh, maaari kang kumita ng malaki sa isang buwan. Hindi napigilan ni Li Nianwei na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Hindi pa rin alam ng batang ito na ang kaharap niya ay ang makapangyarihang Kuya Dali. Haha, okay, medyo nahiya si Hongdali nang marinig ang papuri ng mga bata, at tumawa, sa totoo lang, hindi ako ganoon kagaling, haha. Pagkapasok sa tindahan, sa pintuan, isang boses ng kabataang babae ang dumating, welcome, ano ang gusto ninyong bilhin? Mayroong lahat ng uri ng laro at animation costume sa shop. Lahat sila ay binili ng direkta mula sa mga tagagawa, at ang kalidad ay garantisadong. Tumingin si Hongdali. Iyon ay isang babaeng nasa early 30s, na may katamtamang hitsura, ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay napakaaraw at taos-puso. Siya ay dapat na isang mabuting tao, kung hindi, ang karakter ni Xiao Wangmo ay hindi magiging napaka-cute. Ngumiti si Hongdali at sinabi, bueno, pumunta lang ako para tingnan. Tumingin ang babae kay Hongdali, pagkatapos ay kay Li Nianwei, at sa wakas ay kay Xiao Wangmo, Momo, itong dalawang ito ay. Kilala mo ba sila? Mom, tumango muna si Wang Mo, pagkatapos ay umiling at sinabing, kakakilala lang namin, itong kuya na ito ay nagsabi na gusto niyang bumili ng modelo, at pagkatapos ay gusto ko siyang sundan para maglaro. Natakot si kuya na mag-alala ka, kaya pumunta siya upang sabihin sa iyo. Lalabas ang anak ko para makipaglaro sa isang taong kakakilala ko lang, at hindi ako mapakali kahit gaano ko pa ito iniisip. Mabuti na lang at parehong maganda sina Hongdali at Li Nianwei, at pareho silang mukhang mayayamang tao, kaya hindi sila mukhang mga kidnapper. Medyo gamaan ang loob ng babae sa human trafficker, pero umiling pa rin siya, kaya't hindi ka pa nakakauwi, tapos na ang trabaho mo. Maglaro pa, kung hindi ay sasabihin sa iyo ng guro bukas. Tapos, okay, nagpout si Wang Mo. Siya. Nagpout at walang magawang nagkibit-balikat, kuya, hindi ako makakapunta ngayon. Ang kanyang cute na hitsura ay agad na nagpatawa kay Li Nianwei. Agad niyang tinanggal ang kanyang salamin, ngumiti at sinabi sa babae, hello, ako si Li Nianwei, ito ang aming young master na si Hongdali, naniniwala ako na magkakaroon ka ng impresyon. Ikaw ba, Miss Nianwei? Nang makita niya si Li Nianwei, agad na nagulat ang babae, si Miss Nianwei talaga. Napakatalino ng babaeng ito, at walang sabi-sabi, sinamantala niya ang katotohanang walang tao sa tindahan. Agad siyang nagtungo upang isara ang pinto, ang lakas talaga ng loob ninyong dalawa na lumabas ng ganito. Pumasok kayo dali, huwag makita. Hindi kami magnanakaw, ikaw ba, underground person ka bang nakikipagkita? Siyempre, iyon ang ibig sabihin ng ina ni Wang Mo. Malinaw pa ring naintindihan ni Hongdali. Natatakot siya na baka maakit niya ang mga manunood mula sa mga dumadaan. Pagkatapos ng lahat, kapag nalaman ng mga tao na narito sila ni Li Nianwei, magiging masikip ang bahay. Saglit lang, mahal na mahal ni Hongdali ang babaeng ito, at least nagkusa siyang isuko ang napakagandang publicity opportunity para sa kaligtasan niya at ni Sister Nianwei. Alam mo, kapag napukaw nito ang mga manunood, imposibleng maging sikat ang tindahang ito sa panahong iyon, ngunit talagang isinuko niya ang napakahusay na publisidad at hype na pagkakataon, na talagang bihira. Pagkarating ni Hongdali at Li Nianwei sa likuran at hindi nakita ng sinuman sa labas, ang babae ay tuwang-tuwang nagsabi, Naku, tingnan mo, wala akong prutas, tsaa o anumang bagay na magpapasaya sa iyo, huwag mong habulin ito. Ayos lang, nakangiting sabi ni Hongdali, kailangan kong magpasalamat sa iyo, kung hindi, mahirap kung may makakita sa akin. Little Xingxing, napakaganda ni Miss Nianwei, mas maganda kaysa sa TV. Hindi ko inaasahan na makikita rin kita. Well, pwede mo bang pirmahan ang pangalan mo para sa akin? Gusto ka ng may momo? Pinindot ni Li Nianwei, tumango siya, kinuha ang marker pen mula sa kanyang bag, at nagtanong, saan ito nakapirma? Inilibot ni Hongdali ang silid at mabilis na nakita ang isang piraso ng fashion na sikat sa Yulongyu continent at ibinaba ito. Ngumiti siya at sinabing, lagdaan mo lang ito at ibigay kay Momo para isabit sa dingding sa bahay. Tiningnan ito ni Wang Mo na nanlaki ang mga mata at tuwang-tuwang sinabi, salamat, Kuya Dali.
Hindi nagtagal, inilagay ni Lee Nianwei ang piraso sa dingding. May nakasulat na linya sa mga damit, Nianwei ay nagbibigay ng regalo kay Momo, gusto kong si Momo ay mag-aral ng mabuti at umunlad araw-araw. Tuwang-tuwang dinampot ni Little Momo ang mga damit at hinalikan siya ng marahas, habang hinahalikan, napakagaling ni Sister Nianwei. Ang galing! Gusto kong maging heirloom ng pamilya ang damit na ito. Ang brat na ito. Tumawa ng malakas si Hongdali at sinabing, ang galing mo talagang pambobolahin ako. Sandaling tumawa silang tatlo, at sinabi ni Hongdali, gusto naming bumili ng ilang modelong paglalaroan, at gusto rin ni Momo na pumunta, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa panganay na kapatid na ito. Ano ang kailangan kung hindi sumang-ayon sa sinabi ng Yang Dali? Ang babae ay natatakot na si Wang Mo ay makatagpo ng masasamang tao noon, ngunit ngayon siya ay natural na hindi na natatakot. Alam mo na si Hongdali ay gustong magligtas ng isang may kapansanan na kuting, kaya siya ay natatakot sa mga tao. Siyempre, hindi siya maaaring magkaroon ng anumang masamang intensyon, kaya agad siyang ngumiti at sinabing, Master Dali, kung alam ng mga tao ang tungkol sa iyong pagliliwaliw, mahirap maakit ang mga manunood. Well, totoo yun. To be honest, seryoso talaga si Hongdali, natatakot akong mapanood. Hindi ako unggoy sa zoo. Dati, medyo low-key silang dalawa kapag lumalabas sa kalye, at medyo ligtas, pero kapag nakilala na sila. At least kailangan nilang manatiling mas malapit kapag bumibili ng mga modelo, di ba? Paano kung makilala ka? Paano kung sinigawan ako ng kabilang partido matapos makilala? Paano ito, voluntaryo ng babae, sasama ako kay Master Dali. Sabihan mo lang ako kung alin ang gusto ninyong bilhin mamaya. Oo nga pala, Miss Nianwei. Magsuot ka ng sombrero para hindi halata. Iyan ay isang magandang ideya. Hindi nagtagal ay naayos na ang lahat, at agad na lumabas ang apat. Pagdating nila sa modelong tindahan, ang may-ari ng tindahan ay nagtanong, maligayang pagdating, ano ang gusto mong bilhin? Mayroon kaming mataas, matataas, at mababang uri ng mga laruan, ang mga presyo ay patas, at maaari kang maging tapat. Alin sa iyong mga remote control na modelo ang pinakamahal? Tumingin ang ina ni Wang Mo sa hanay ng mga remote control na modelo at medyo hindi sigurado kung ano ang bibilhin. Wala siyang masyadong alam tungkol dito. Mga modelo. Marami sila. Ang pinakamahal ay ang mga remote-controlled na helicopter doon, 1,050. Pagpasok mo sa pinto, gusto mo ang pinakamahal. Malaking customer ito, kaya dapat mong treatuhin siyang mabuti. Wala bang mas mahal? Tumingin ang ina ni Wang Mo kay Hongdali at muling nagtanong. Mura pa ba ang 1,050? Hindi na napigilan ng may-ari ng tindahan, gaano man ito kamahal, kailangan mong humanap ng manufacturer para mag-order nito. Wala talaga kami dito. Oh, nagkunwaring pinipili ni Hongdali ang mga laruan sa tindahan nang hindi na kailangang gumawa ng anuman. Ang tindahan. Tiningnan ng may-ari ang mukha, boss, mayroon ka bang numero ng telepono ng manufacturer? Gusto kong mag-order ng high-end para sa anak ng kaibigan ko. Oo. Direktang benta ito mula sa manufacturer. Hintayin ko lang na hanapin ko ang numero ng telepono para sa iyo. Ang may-ari ng tindahan habang kinukuha ito, sinabi niya, tandaan na sabihin. Well, ito ay ipinakilala ng Toy Space, kaya maaari itong maging mas mura. Haha, okay. Ang murang presyo ay malamang na peke, at ang may-ari ng tindahan ay maaaring makakuha ng ilang komisyon upang gawin itong totoo. Gayunpaman, natural na walang pakialam si Hongdali sa gayong maliit na bagay at sumang-ayon kaagad. Hindi nagtagal, nakuha ni Hongdali ang numero ng telepono, at silang apat ay lumabas. Hinawakan ni Hongdali ang ulo ni Wang Mo, Momo, kapag nakuha na ni Kuya Dali ang modelo, hihilingin kong maglaro ka sa Chenhui Building, okay? Okay. Tumanggo si Wang Mo, at nakangiting sinabi ng kanyang ina, nakakagulo talaga si Young Master Dali. Interesado lang ang Momo ko sa mga modelo. Ganun din, mahilig din akong maglaro. Ayon. Tara na. See you later. See you later. Pagkatapos bumalik sa Chenhui Building, nagtanong si Lee Nianwei, Young Master, plano mo bang makipaglaro sa mga modelo? Mukhang medyo simple lang ang bagay na ito. Gaano ka-boring ang mga ordinaryong modelo? Kung gusto mong maglaro, laruin natin ang Fun Land. I-play ang Modified Land. Sa oras na ito, lumapit ang natalo, at binati ni Hongdali, halika, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa manufacturer na ito at tanungin siya kung aling modelo ang pinakamahusay. Oo nga pala. Naalala ko na ipinakilala ito ng Toy Space, Tianjin West 4th Ring Road. Okay. Agad na tumawag ang lalaking paa ng aso, Oy, Shiguang Toy Factory ba ito? Oo, ipinakilala kami ng Toy Space. Gusto kong bumili ng isang modelo mula sa iyo. Ano ang pinakamahusay na isa? Ang isang ito ay napakahusay, magkano ang halaga nito? Sabi niya. Tinakpan niya ang mikropono at sinabi, Young Master, ang mga ito ay espesyal na ginawa, 8,000 yuan bawat isa, isa sa isang ratio, ilan ang dapat kong bilhin? Banal na tae. Napakalakas. Direktang gumawa ng desisyon si Hongdali, bumili muna ng 100. Siya nga pala, tanungin mo siya kung mayroon siyang 1-to-1 na modelo ng sasakyang panghimpapawid. Kung gayon, bibili din ako ng 100. Sinabi ng lalaking dogleg.
Magre-rebelde ang young master. Langit. Mapagpasyahang tinawag, oy, gusto namin ng 100. Isa pa, sinabi ng boss na kung may 1-to-1 na modelo ng eroplano, bibili din ako ng 100. Ano? Hindi ganoon kalaki ang modelo ng eroplano. Tinakpan ng telepono, ang lalaking asong si Leg ay nagtanong muli, young master, hindi ito ganoon kalaki. Tanungin mo siya kung gaano ito kalaki. Sabi ni Hong Dali. Tinanong ka ng amo namin kung gaano ito kalaki, tinakpan muli ng lalaking dogleg ang telepono, young master, tinanong kanila kung gaano kalaki ang gusto mo. Sabi nila ang pinakamalaki ay mga 2 hanggang 1, kalahati ng laki. Sa wakas ay mabangis na sinabi ng lalaking dogleg na si Di Ganti ang lilipad. 500. Hindi man lang nag-abala si Hong Dali na tanungin ang presyo, kaya bumili siya ng 500 para masira ang mga ito para masaya. Kakalabanin talaga ng young master ang langit. 500 unit, sabay silang lilipad sa langit. Plano ba ng young master na hayaang magtama ang mga eroplano sa isa't isa at panuurin ang buong proseso ng pagbagsak? Pawis na pawis ang lalaking dogleg, sabi ng amo namin na gusto niya ng 500. Hoy, holy shit, namatay talaga siya. Hindi ka ba pwedeng mamatay? Sa sandaling ibuka ko ang aking bibig, humingi ako ng 500 2-to-1 na mga modelo ng sasakyang panghimpapawid na maaaring lumipad. Kahit sino ay mag-iisip na ito ay isang lansihin para lokohin ang mga tao. Pupunta ako, malakas na itinadyakan ni Hong ang kanyang mga paa, ang lakas ng loob mong isipin ako ay isang panlilinlang sa mga tao. Hinawakan niya ang telepono at nag-dial, ang paggawaan ng laruan mo ay nagbebenta ng hindi. Kung gusto mong ibenta ito, bibili ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Inis din ang kausap ng telepono, maaari kang bumili nito kung gusto mo. May 8 milyong manggagawa sa bukid. Kung maglakas loob kang bumili, ibebenta ko ito. Sabi mo Tumalon ng malakas si Hong. Oo, sinabi ko na. Ang tao sa telepono ay tumangging malampasan. Damn it, ibinaba ni Hong Dali ang telepono at direktang iwinagayway ang kanyang kamay, Tara, bumili tayo ng pabrika ng laruan. Ito ay tinatawag na sinaunang panahon kung kailan ang isang dilag ay nagalit, ngunit ngayon ay may isang galit na dali na bumili ng isang pabrika. Huwag maglakas loob na naniniwala ako sa kabutihang loob ng young master Hong Dali, ikaw mismo ang gumagawa nito. Naghahanap. Mamatay. Daan. Hindi ba ang prototype ay isang tindahan ng laruan? Bilhin natin ito at gumawa ng mga laruan para sa ating sarili. Magagawa natin ang anumang gusto natin. Isang 2-to-1 scale na eroplano. Gaano ba ito ka low-end? Kung gusto nating lumipad sa langit, gumawa tayo ng flying saucer. Tumakbo siya paikot-ikot sa lupa at nakipaglaro sa 100 nagdadasal na anghel na sinisira sila. Tungkol naman sa lumalangoy sa tubig, gumawa tayo ng modelo ng aircraft carrier, na may 1-to-1 ratio na purong bakal. Huwag hawakan ang sample. Kung ito ay masira, hindi mo kayang bayaran ang kabayaran. Sa oras na ito, lumapit din si Ling Xiaoyi, at lahat ay nagtipon. Bumaba siya at sumakay sa kotse. Mabilis siyang nagmaneho at mabilis na nakarating sa Shiguang Toy Factory na matatagpuan sa southern suburbs ng Tianjin City. Alam ito ng doorman nang makita niya ang 4 na sasakyan ni Hong Dali. Hindi ko kayang masaktan siya, kaya hinayaan ko siya nang hindi nagtatanong. Pagdating nila sa loob ng pabrika, tinanong ni Hong Dali si Ling Xiaoyi, kumusta ang pabrika na ito? Tumango si Ling Xiaoyi, kung ito ay isang patas na presyo, ang 8 milyon ay hindi magkano, ito ay halos pareho ang presyo. Oo. Nagmamadaling pumunta sa opisina ng general manager, sinipa ni Hong Dali ang pinto, 8 milyon, narito ako. Halos matakot ang manager kay Hong Dali. Narinig niyang sinabi ng kabilang partido na gusto niyang gumawa ng 100 1-to-1 na mga laruan ng modelo ng kotse, at naisip niya na ito ay isang malaking bagay. Sa hindi inaasahan, narinig niyang sinabi ng kabilang partido na gusto niya ng 500 eroplano. Paano niya ito seseryosohin? Matapos ibaba ang telepono, nakalkula pa rin niya na ang kabilang partido ay talagang naiinip na ako sa paglalaro nito sa aking sarili, ngunit hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay darating sa pinto wala pang 20 minuto. Kung gayon, sabi ng general manager na may malamig na pawi sa kanyang noo, ikaw ay 8 if I dare to buy it, you can sell it. Yan ba ang sinabi mo? Nakangiting tumingin si Hong Dali sa mga mata ng general manager, dala ko ang pera at maaari ko itong ilipat anumang oras. Mahalaga ba ang iyong salita? Ngayon ay naunawaan na ng general manager na ang tumatawag sa kanya ay si Hong Dali, isang kilalang super aliberga sa Tianjin City. Halika, ano pa ang masasabi mo kapag nakilala mo itong Diyos ng kayamanan? Direktang lumuhad ang general manager ng Shiguang Toy Factory, young master, malaki ang halaga mo. Hindi ko akalain na ikaw yun. Kung gusto mong magmahalan sa sirang pabrika ko, kunin mo lang at ibigay sa iyo sa presyong halaga, 700 at 200,000. Wala akong lakas ng loob na humingi sa iyo ng higit pa. Alam mo kung ano ang sinasabi ko, Xiaoyi, hindi ko kailangang humingi ng 10 milyon. Umupo kaagad si Hong Dali sa upuan ng general manager at sinabing, wow, hahaha, gagawin ko na ito. Siya rin ang general manager.
Ang orihinal na presyo ng pabrika ay 7.2 milyon lamang, ngunit ngayon ang Young Master na nasa harap niya ay talagang nagbid ng 10 milyon. Kung sino man ang hindi magbebenta ng ganoon kagandang bagay ay tanga, puro lahi. Halatang hindi tanga ang general manager, kung hindi siya makakapagtrabaho sa ganoon kalaking pagawaan ng laruan, kaya diretso siyang pumayag ng walang pag-aalinlangan. Okay. Thank you, Young Master. Sige. Casual na sabi ni Hong Dali, kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, ayaw ko sa gulo. Kailangan mong gawin ang lahat ng mga pamamaraan at lahat, pagkatapos ay kunin ang pera at umalis. Tungkol sa pagpapalit ng may-ari ng pabrika, maaari mo lamang akong ipaalam. Okay, walang problema, dapat walang problema. Tumango ang general manager at yumuko, aalis na ako. Pupunta na ako. Mga kasama, ang oras ay walang hinihintay, ang mga magagandang bagay ay dapat gawin ng mabilis, ngunit hindi mo maiiwan ang iyong marka. Paano kung magbago ang isip ng Diyos ng kayamanan ngayon? Agad na pumunta ang general manager at Ling Xiaoyi upang kumpletuhin ang mga formalidad. Umupo si Hong Dali sa armchair. Sa panlabas, tila nasiyahan siya sa pakiramdam na ito. Sa katunayan, ang iniisip ni Hong Dali sa kanyang puso ay, sa pagkakataong ito ang alibughang dapat ay tapos na. Sapat na bang baguhin ang blueprint? Xiaomei, sinubukan ko na ang lahat. Kung maaari kang bumalik sa isang normal na pusa sa panahong iyon ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap, ngunit huwag mo akong pababayaan. Ito. Hindi magtatagal, Ling. Bumalik si Xiaoyi mag-isa. Nang makita niya si Hong Dali, ngumiti siya at sinabing, Young Master, tapos na. Tapos na. Tumango si Hong Dali, ngayon, maliban sa mga larwang nasa order, ipagpapatuloy namin ang paggawa ng mga ito. Itigil muna ang lahat at gumawa ng mga laruan para sa akin ayon sa aking mga kinakailangan. Gusto kong gumawa ng remote control na kotse na may ratio na 1:1, at isang remote control na eroplano na may ratio na 2:1. Gagawa muna ako ng 100 remote control na sasakyan, at bigyan ako ng hugis ng flying saucer. Oo, hahanap ako ng isang flying saucer para sa remote control na airplane. Sa sci-fi style. Young Master, talagang labag ito sa butil. Ang lumilipad na mga platito sa kalangitan at ang sci-fi style na remote control na kotse sa lupa, huwag isipin na ito ay isang modelo lamang, kung ang shell ng bakal ay nilagyan ng malaking baterya, hindi ito naiiba sa mga kotse sa kalye. Maya-maya, dumating na ang toy designer. Sa sandaling magkita sila, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, gumawa, 10,000. Pagkatapos ang katapatan ng taga-disenyo ay direktang nagbago mula sa 50 hanggang sa max. Ang mundong ito napaka-realistiko, walang hindi makatwirang puot sa pagitan ng mga tao, ngunit wala ring hindi makatwirang pag-ibig. Kung aasa ka lang sa mga salita, sa pangkalahatan ay mahirap makuha ang totoo at hindi natitinag na katapatan ng iba. Ngunit ang ginawa ni Hong Dali ay palaging napakasimple, krudo at epektibo. Kung tutusin, walang mahihirapan sa pera basta walang sama ng loob. Madaling sabihin na ang pagkakaroon ng pera ay nagpapadali sa mga bagay, at ang larwang designer na ito ay natural na ganito. Tinamaan siya ng isang salansa ng $100 na perang papel at nahiga ng magkita kami, salamat, Panginoon. Kung mayroon kang anumang kahilingan, Young Master, tanungin mo lang ako, hanggat kaya ko. Ginagarantiya ko na gagawin ito kaagad. Actually wala naman. Nakangiting tanong ni Hong Dali, mayroon ka bang magandang design graphics para sa mga remote control na sasakyan at remote control na eroplano? Tingnan mo. Sa tingin ko, matagal ka nang nagtatrabaho at wala ka talagang may save. Tama. Young Master, mangyaring maghintay ng ilang sandali, kukunin ko ito para sa iyo, at babalik ako kaagad. Kaya't sa ilalim ng natulala na mga tingin ng mga tao sa paligid niya, tumakbo ang taga-disenyo sa bilis na 100 metro, hawak ang isa sa kanyang mga braso sa wala pang 2 minuto. Bumalik ang laptop, Young Master, mangyaring tingnan. Aniya at nagsimulang kumalikot sa laptop, lahat ito ay dinisenyo ko. Maaari mong makita kung mayroon kang anumang bagay na gusto mo. Kung mayroong isang bagay na katulad, babaguhin ko ito ayon sa iyong kagustuhan. Ang lalaking ito ay nasa kalsada. Sinimulan ni Hong Dali na buksan ang mga rendering na ginawa ng designer na may ngiti sa kanyang mukha. Well, not bad, really good, lahat sila ay sci-fi style. Gusto ko. Ito ay magaling at ito ay magaling. Tinuro ni Hong Dali ang isa sa kanila. Isang gray na modelo ng sports car ang nagtanong, ang kotseng ito ay mukhang napaka-cool, ano ang pangalan nito? Tingnan mo ang istilong bakal dito, at may sun halo sa harap ng kotse. Mukhang maganda, at maganda rin ang katawan. Yung tinuro niya ang kotse ay may streamline na katawan. Ang harap ng kotse ay binubuo ng ilang mga pangunahing bahagi, na malapit na konektado sa isa't isa. Sa gitna ay isang gintong halo ng araw. Kulay asul na kulay abo ang buong katawan, lalo na ang likurang bahagi ng sasakyan. Ang mga gulong ay sinusuportahan na parang apoy. Ang buong sasakyan ay parang super robot. Nagustuhan ni Hong Dali ang mga robot noong siya ay nasa Earth. Ngayon nang makita niya ito, hindi na makagalaw ang kanyang mga mata. Ito, pagmamalaki ng taga-disenyo, ito ang aking pinakabagong disenyo. Pinangalanan ko itong Gulan Shu.
Ang buong katawan ay gumagamit ng isang robot-like block structure, kasama ng mga naka-streamline na joints, ito ay napakahusay. Iyon na. Sinabi ni Hong Dali nang may kasiyahan, reward, 20,000. Tumutulo ang luha sa ilong ng taga-disenyo, hindi pa niya nakitang mayamang lalaki ang nagtip ng kamay ng ganoon, 20,000, sa buong mundo. Wala talaga akong mahanap na pangalawa. Bueno, ano ang tungkol doon, nakangiting sabi ni Hong Dali pagkatapos ng pabuya, ilang tao ang maaaring umupo sa kotse na ito. Ang kasalukuyang disenyo ay para lamang sa 2 tao, nagmamadaling sabi ng taga-disenyo, ngunit kung ang young master ay may baguhin. Ito. Bilang isang sobrang aliberga, hindi maaaring imaneho ito ni Hong Dali ng mag-isa, palitan ito ng isang maaaring upuan ng 6 na tao. Ito. Nalilitong sabi ng designer. Young master, pwede naman talagang palitan. Ang tanong, larwang kotse ba? 2 tao ba o 6 na tao? Walang pinagkaiba, di ba? Paanong walang pinagkaiba? Kakaibang sinabi ni Hong Dali, gusto kong gumawa ng paghahambing. Siyempre kailangan itong mas malaki. 2 upuan lang, saan ako uupo, sina Tiu Wang, at Sister Nianwei at Sister Xiaoyi. Isa sa isa. Siya ay natakot, young master, ang ginawa ko ay laruan lamang, hindi isang tunay na sasakyan. Ang lakas ng istruktura ng kapangyarihan at ang katawan ay hindi nakapasa sa pagsubok. Ikaw ba ay nagbabalak na? Ang iyong sarili. Umupo ka. Kung gayon, huwag kang mag-alala tungkol dito, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, well, idisenyo muna lang ang hugis. Siya nga pala, wala ba akong anghel na may pakpak na tayang? Kunin mo lang ito ayon sa laki. Ang Winged Angel. Halos maluha ang ilong ng taga-disenyo, young master, 4 na milyong kotse iyon. Bakit napaka-verbose mo? Ipinakita ni Hong Dali ang kanyang mga pangil, kung hindi mo ito papalitan, ibalik mo sa akin ang pera. Baguhin. Hindi ko na ba mababago? Paano niya maibabalik ang perang natanggap niya? Ang taga-disenyo ay mayroon pa ring kaunting pag-aalinlangan, papalitan ko ito pagbalik ko. Papalitan ko ito ayon sa laki ng may pakpak na anghel. Tama, sabi ni Hong Dali. Kasama. Satisfaction, ilalagay ko muna dito ang mga sasakyan. Meron ba? Oo. Binuksan ng taga-disenyo ang isa pang folder, lahat sila ay para sa mga eroplano. Ang mga bagay na dinisenyo ng designer na ito ay talagang sci-fi. Masasabi mo sa isang sulyap na siya ay isang sci-fi enthusiast. Ang sasakyang panghimpapawid na kanyang idinisenyo ay may lahat ng uri ng mga hugis, ang ilan ay simulation, ang ilan ay hinaharap na sci-fi, ang ilan ay retro, at sa wakas ay mayroong fantasy type. Ito, itinuro ni Hong Dali ang isang modelo ng eroplano sa loob na mukhang katulad ng isang alien spacecraft, paano ang bagay na ito? Maaari ba itong lumipad pagkatapos gawin? Sa pagtingin sa modelo ng eroplano na itinuro ni Hong Dali, umiling ang taga-disenyo at sinabing, ang ganitong bagay ay hindi maaaring gawin. Ang ganitong uri ng bagay ay isang modelo ng pagpupulong. Mukhang maganda kapag pinagsama-sama. Ang pangkalahatang istruktura at hugis ng bagay na ito ay hindi maaaring lumipad. Binuksan niya ang ilang pahina at ang lumabas ay mga maliliit na fighter jet at isang sasakyang panghimpapawid na may pakpak na parang pampasaherong eroplano, kung ang ganitong uri ng sasakyang panghimpapawid ay hindi masyadong malaki, maaari itong lumipad. Pinakamabuting ikabit ang mga propeller. Hanggat ang fuselage ay sapat na magaan, maaari itong lumipad. Iyon na, narinig kong sinabi ito ng taga-disenyo. Sabi, tumango lang si Hong Dali. Iba ang mga eroplano sa mga sasakyan. Hanggat ang kotse ay may baterya, makina, at mga gulong, maaari itong tumakbo. Ang hitsura ng kotse ay may kaunting epekto. Talaga, maaari itong tumakbo hanggat hindi ito masyadong kakaiba. Ngunit iba ang mga eroplano. Napakaraming salik na dapat isaalang-alang sa isang eroplano, gaya ng bigat ng fuselage, ang hugis ng fuselage, ang pinagmulan ng kapangyarihan, at ang paraan ng paglipad. Lahat sila ay napaka-partikular. Kung may bahagyang mali, hindi ito lilipad. Kaya't si Hong Dali ay hindi pumili ng kanyang sarili sa pagkakataong ito, ngunit tinanong ang taga-disenyo, sabihin mo sa akin, kung ito ay ginawang isang modelo, alin ang pinakaangkop bilang isang remote control na modelo? Ang isa na maaaring lumipad. Ito, pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, mabilis na nakahanap ang taga-disenyo ng angkop na modelo. Isa itong silver-white na modelo ng eroplano na may sci-fi na hitsura. Mayroon itong 4 na pakpak sa magkabilang panig. Medyo mukhang nag-iisang eroplano. Zhaoxian, ang modelong ito ay espesyal na idinisenyo ko. Ang fuselage ay gawa sa mataas na uri ng plastik upang matiyak na ito ay sapat na magaan. Gumagamit ito ng propeller sa itaas at ang hugis ay medyo streamlined. Hanggat ito ay may sapat na kapangyarihan, ito ay lilipad ng walang anumang problema. Helicopter. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, okay, laruin muna natin ito. Okay. Hinopya ng designer ang dalawang design drawing at sinabing, hihilingin ko sa processing department na gumawa ng parehong remote control model. Lumabas at ipakita ito sa young master. Oo, tumango si Hong Dali, okay, pagkatapos ay hihintayin ko ang mabuting balita. Sinabi niya at hinawakan ang kanyang baba, kailangang masuri ang parehong mga modelo.
Well, ang kotse ay isa sa isa, ang eroplano ay dalawa sa isa, ito. Ang saya maglaro ng ganito. Ito. Maingat na tanong ng taga-disenyo, Young Master, ang ratio ng dalawa sa isa para sa eroplano ay medyo malaki, kita mo. Paano kung gawin itong mas maliit? Mas maliit. Nag-isip sandali si Hong Dali. Mukhang masyadong malaki ang modelo ng sasakyang panghimpapawid. Mahirap gawin itong mas maliit. Hindi bababa sa maaari itong magamit upang galugarin ang mga kuweba o kung ano. Di ba sabi ng punong tiyuhin meron? Hindi mo pa ba alam kung ano ang nasa kuweba sa ilalim ng lupa? Kung gagawin natin itong mas maliit, hintayin itong mabulok at pagsamasamahin upang mapabuti ang mga kakayahan nito, at pagkatapos ay maglagay ng kamera doon para tingnan. Oy, mukhang napakahusay. Sa pag-iisip nito, agad na nagpasya si Hong Dali, pagkatapos ay gawing mas maliit ito. Bueno, gumawa muna tayo ng 100 modelo ng mga kotse, at 500 eroplano. Maaari mong tanungin si Xiaoyi kung magkano ang halaga nito, at wala akong pakialam doon. Sa isang snap na tunog, nahulog sa lupa ang laptop na nasa kamay ng designer. Takot na takot siya. Si Hong Dali ay masayang bumili ng isang pagawaan ng laruan at naghanda para gugulin ang kanyang kayamanan. Kasabay nito, sa top floor Diamond Level VIP room ng Tube Rose Nightclub sa West 4th Ring Road ng Tianjin City. Sina Hong Weiguo, Mutai at Liu Yewei, ang tatlong higanti ng internet, sa wakas ay naupo ng magkasama sa unang pagkakataon. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga mapagkukunang kontrolado ng tatlong taong ito ay sumasakop ng hindi bababa sa higit sa 50% ng mga mapagkukunan ng buong internet. Ang search engine sa ilalim ng banner ng Hangwei ay mayroong 800 milyong mga pagbisita sa IP bawat araw. Turkey Chat Software, ang mga domestic aktibong gumagamit ay umabot sa 650 milyon. At si Mutai, ang treasure-picking CEO, ay may higit sa 20 bilyong working capital na nasa kamay. At ngayon, silang tatlo, dahil kay Hong Dali, ang sobrang alibughang anak, ay magkasamang nag-aral kung paano hati-hatiin ang buong mapagkukunan ng internet. At ito mismo ang binanggit ni Mutai noon, ang malaking plano ng pamilya mo. Matanda Hong, umupo si Mutai sa sofa, nakatingin kay Hong Weiguo na nakaupo sa tabi niya na nakangiti, at nakangiting sinabi, mukhang deboto ka talaga sa pamilya mo. Sa sandaling marinig ko na ang pagiging masigla ay may mga benepisyo, pumunta ka rito nang walang sabi-sabi, at ngayon kahit ako ay medyo humanga sa iyo, haha. Ako po, lamang. Napakamahal na anak, tumawa si Hong Weiguo, kung hindi ko siya pakikitunguhan ng mabuti, sino ang makikitungo ko ng maayos? Sinabi ni Liu Yewei, gusto ko rin ang batang ito na si Dali. Siya ay mabait at pinahahalagahan ng mga taong nakakasama niya. At narinig ko na mahal din niya ang mga hayop na napakabihirang. Tama, Hong Weiguo puno ng pagmamalaki, ang Dali ko ay hindi ordinaryong tao, okay. Hoy matandang lalaki, hindi mo pa alam, tama. Nagbalik si Dali ng Jade sa unang pagkakataon, mabuti naman. Kapag naninigarilyo ako gamit ang tubo na ito, pakiramdam ko ay mas naninigarilyo ako, mas mabuti. Enerhiya. Ang pisikal na kondisyon ng aking matanda ay lalong bumuti kamakailan, at ang kanyang tiyan ay hindi sumasakit kapag siya ay kumakain. Si Liu Yewei ay bumantong hininga, simula noong ginamit ko ang pares ng fitness ball na ibinigay ni Dali araw-araw, nagpunta ako sa ospital para sa isang check-up sa unang 2 araw. Talagang bihirang sabihin na ang mga selula ng kanser ay hindi kumalat. Haha. Tumango si Mutai, oo, mukhang mahal na mahal niyong dalawa si Dali. Kung ganoon, maayos ang planong binanggit ko noon. Walang problema. Tumango si Hong Weiguo, ang malaking cake ng network resources ay hindi maaaring kainin ng isang tao. Sa kasalukuyan, kaming tatlo ay karaniwang naabot ang tuktok ng aming mga karera. Maliban kung gusto naming gumawa ng karagdagang pag-unlad. Ang pagpapalawak ng magkakapatong na negosyo ay walang iba kundi isang sitwasyon kung saan dalawang tigre ang nag-aaway at ang isa ay masasaktan. Ngunit ang sinabi mo ay lubos na promising. Ang aking pamilya ay may maraming ideya. Maraming ideya ang aking pamilya. Oo, sumasang-ayon ako dito. Sumang-ayon si Huey, sa ngayon, wala pa akong nabalitaan na nalulugi ang alinman sa mga proyekto ni Dali kung ang kanyang magagandang ideya ay nabuo ng maayos, maaari siyang kumita ng malaki. Pagkatapos ay naayos na. Railway, paano ang bawat isa sa aming tatlong kumpanya ay namuhunan ng 2 bilyon ng maaga upang subukan ng tubig? Walang problema. Agad na sumang-ayon si Hong Weiguo, sinusuportahan ko ito. Pareho. Tumango din si Liu Yewei. Ngayon ang pagpupulong na ito upang magukit ng mga mapagkukunan sa internet ay halos laro ng mga bata, at ang tatlong higanti ay umabot sa isang pinagkasunduan. Ngayong napagdesisyonan na ang lahat, agad na sinabi ni Mutai, Lao Hong, nakaisip ba si Dali ng anumang magagandang ideya kamakailan? Sabihin sa amin at maaari nating i-refer ang mga ito ng magkasama. Anong magandang ideya? Saglit na nag-isip si Hong Weiguo at sinabing, meron talaga ngayon. Ay tungkol sa paggawa ng isang mobile phone reading client. Ang ibig sabihin ni Dali ay napakahirap para sa kanya na i-access ang page sa kanyang mobile phone, kaya maaari rin siyang gumawa ng mobile phone reading client at isama ang mga mapagkukunan sa isang software.
Ang kanyang punto ng pagtatapos ay ngayon ay napakalaki. Ang nilalaman ay napakayaman, kabilang ang maikli, katamtaman at mahahabang nobela na ito. Mobile Reading Client. Hinawakan ni Mutay ang kanyang baba, nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay hinampas ang mesa, sa tingin ko ay gumagana ito. Ngayong sikat na ang mga smartphone, maraming tao ang gustong magbasa ng mga nobela kapag sila ay nababato. Ang pinakamahalaga ay ang larangan ng mobile phone ay nagiging mas high-end. Kung gagawin mo itong kliyente ng pagbabasa ng mas maaga, maaari mong sakupin ito sa lalong madaling panahon. Market. Haha, Lao Hong, darating ito ngayon, kung mayroon akong cake na ito. Tingnan mo ang sinabi mo, walang pakialam na ikanaway ni Hong Wigyu ang kanyang kamay, dahil ito ay pagtutulungan, dapat tayong maging tapat. Kung ang lahat ay nakatago, hindi iyon ang paraan upang makipagtulungan. Well, kapag binuo ang mobile reading client, sabay-sabay na ipupromote ang mga resources sa ating mga kamay, dahan-dahang sabi ni Liu Yewei, maganda talaga ang investment prospects. Maliit, mataas ang kita, haha, mukhang magandang deal ang 1% na ibinigay kay Dali. Ngayong nakagawa na siya ng paunang plano, agad na sinimula ni Muti na kalkulahin, sa kasalukuyan, ang kabuuang populasyon ng ating langit ay 900 milyon, at ang bilang ng mga smartphone na ginamit ay napakataas. Ito ay lumampas sa 400 milyong marka. Kung 5% lamang ng 400 milyong katao na ito, iyon ay, 40 milyong tao ang nagbabasa ng mga nobela, at ang bawat tao ay gumugugol ng 10 yuan bawat buwan, kung gayon ang buwan ay 10 yuan. 20 million a year, after deducted some operating expenses and the like, kahit kalahati ka pa, may kita ka pa rin na 1.2 billion ito. Sa palagay ko ay hindi ganoon kalaki ang mga gastos sa pagpapatakbo. Dahan-dahan niyang sinabi, sa kasalukuyan, napag-aralan namin ang malaking bahagi ng portal ng advertising, na maaaring mabawasan ang gastos sa isang malaking lawak. Tinatansya ko na bilang karagdagan sa mga gastos sa R&D, ang taunang gastos sa advertising ay humigit kumulang 200 milyon, na sapat na. Kahit na 200 milyon ay sapat na. Walang kwenta. Sa kasong ito, mas nanlaki ang mga mata ni Liu Yewei habang iniisip niya ito, hindi ba ibig sabihin nakikita ng malaki ang mobile reading client na ito? Kailangan mo lang ibigay ang bahagi ng royalties ng may akda at gumastos ng kaunting pera upang mapabuti ito. Ang iba ay naghihintay lang na mabayaran. Higit pa riyan, nakangiting sabi ni Mutai, sa palagay mo, kung tatanggapin lang natin ang mga aklat mula sa destination ni Dali at ilalagay ang mga ito sa mobile reading client na ito, paano maisasama ang mga may akda mula sa ibang mga site? Hindi ba kailangang pumunta silang lahat? Ito. Malamang na mahirap para sa mga maliliit na istasyon na mabuhay. Haha, by then, nasa kamay na natin ang buong resources ng online novel. Well, gawin mo na lang. Lahat sila ay mga panginoon ng isang partido, at talagang imposibleng sabihin kung sino ang mananakop kanino. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Hong Dali, maaaring magkaisa ang 3 taong ito, na talagang isang anomalya. Ngayon lang ang unang pagpupulong, at isang negosyo sa hinaharap na maaaring kumita ng hindi bababa sa 2 bilyong yuan bawat taon ay napagpasyahan. Natikman nilang 3 ang tamis, at walang kamalay-malay na inilagay ang lahat ng kanilang mga target sa Hong Dali. Nagpasya silang magtanong muli, tingnan natin kung may iba pang kawili-wili. Kinuha ni Hong Wigyu ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ng telepono ni Ling Xiaoyi. Xiaoyi, nasaan ka? Si Ling Xiaoyi sa kabilang panig ng telepono ay halatang natigilan, Guru, mayroon ka bang itatanong sa akin? Well, I just wanted to ask what Dali is doing now. Hong Dali chuckled and said, I just want to see if he is doing it again. What's new? I'm working on it with them now. Ang mobile reading client proposal na binanggit ni Dali dati ay napakaganda. Young Master. Tiningnan ito ni Ling Xiaoyi at masayang nag-aaral kasama ang taga-disenyo. Si Hong Dali, na nag-iisip kung paano pagbutihin ang modelo ng remote control, ay ngumiti at nagsabi, bumili ang Young Master ng isang pabrika ng laruan na tinatawag na Shiguang Toy Factory, at tinatalakay natin ngayon kung paano pagandahin ang hitsura ng modelo. Naglalaro sa isang pagawaan ng laruan. Si Hong Wigyu, Liu Yewei at ang 3 presidente ng Muti ay natigilan nang marinig nila ito. Matamlay na sinabi ni Hong Wigyu, plano ni Dali na makipaglaro muli sa mga modelo. Bueno, dahan-daang sinabi ni Ling Xiaoyi, sinabi ng Young Master na plano niyang gumawa ng 100 electric remote control na sasakyan na may 1-to-1 scale. 500 remote controlled na eroplano na may ratio na 20-1. Okay, I understand. Pwede mo muna siyang paglaruan. Ibinaba ni Hong Wigyu ang telepono ng walang laman, at ang buong silid ay ganap na tahimik. Pagkaraan ng 30 segundo, gulat na tanong ni Mutai, bumili si Dali ng pabrika ng laruan. Gusto mo bang makipaglaro sa mga modelo? Walang kamalay-malay na tinanong ni Liu Yewei, itong pagawaan ng laruan. Mayroon ba itong magandang pag-asa? Agad namang natigilan ang 3. Parang may natuklasang magandang bata, umupo silang lahat sa paligid ng maliit na round table. Kinuha ni Hong Wigyu ang tsarera at sinabing, halimbawa, ito ang pagawaan ng laruan. Kinuha ni Liu Yewei ang isang tasa ng tsaa at sinabing, ito ang mga modelong ginagawa ni Dali.
Kinuha ni Mutay ang tray ng tsaa, ito ang lugar ng pagawaan ng laruan. Hayaan akong makita ang lokasyon ng Shigwang Toy Factory. Binuksan ni Hong Wigyo ang kanyang laptop at mabilis na hinanap ang lokasyon ng Shigwang Toy Factory, ang lokasyong ito ay nasa southern suburb ng Tianjin. Ang lupain ay walang silbi, tama ba? Sa palagay mo ba uunlad ng bansa ang southern suburbs? May matinding hinanakit si Liu Yewei tungkol sa dati niyang negosyo sa real estate, kaya naisip niya ito nang marinig niya ang tungkol sa malaking pagbili ng lupa. Nakikita ko. Hindi ganoon, umiling si Muti sa gilid, ang southern suburbs ay hindi malayo o malapit sa Beijing City. Kahit na binuo ang lugar na ito, hindi ito tataas ng husto wala doon si Deigi Xuanwu. Ang kamakailang patakaran sa pambansang pag-unlad ay dapat tumuon sa kanluran halika sa Suwon. That piece of land. Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang baba, ano ang magagawa ng isang laruan? Hindi ito makakagawa ng gaanong ingay kahit gaano pa ito kahirap, di ba? Kinalikot ni Liu Yewei ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Ang pagbebenta lang ng mga laruan ay hindi kumikita ng malaki. Sa panahon ngayon, basically lahat ng mga laruan na pwedeng i-develop ay na-develop, iilan lang ang klase, tulad ng robots, cars, airplanes, models, etc. Walang malaking development. Hindi naman ganyan si Muti. Naisip niya, hindi, sa tingin ko ito ay tiyak na mali. Isipin mo ito, nakaranas ka ba ng anumang pagkalugi mula sa mga bagay na nilalaro ni Dali noon? Parehong umiling sina Hong Wigyo at Liu Yewei, hindi. Lalo na si Hong Wigyo, proud na proud siya nang banggitin niya ito. Tama ang paningin ng aking dali, ganap. Wala siyang nawala pagkatapos ng pag-iisip ng napakaraming bagay. Hindi ba ito ang katapusan? Siguradong sigurado si Muti, sa pagkakataong ito ang laruan dapat may daan sa loob ng pabrika. Talagang malalaman natin ang paraan. Kung tatanungin mo ako, kung hindi ito gumana, gawin natin ang isang bagay na malaki. Paano kung bilhin natin ang lahat ng mga kilalang pabrika ng laruan sa bansa? Parehong ibinuka ni na Hong Wigyo at Liu Yewei ang kanilang mga bibig, old Thai, seryoso ka ba? Bilhin mo silang lahat. Pagdating sa pagtitiwala at pagpapabor kay Hong Dali, talagang walang mas makapangyarihan kaysa kay Hong Wigyo. Ngunit, hindi rin inaasahan ni Hong Wigyo na lubos na mapagkakatiwalaan ni Mutay ang lakas ng kanyang pamilya. Dahil lang sa pagbili ng pagawaan ng laruan ni Dali, talagang gusto ni Muti na bilhin ang lahat ng kilalang pabrika ng laruan sa bansa. Oo, gusto lang naming bilhin silang lahat. Hindi nag-alinlangan si Muti, 6 na bilyon ang paunang puhunan natin sa malaking planong ito, kaya natural na gusto nating gumawa ng isang bagay na malaki. Ano ang silbi ng paggastos ng milyon-milyon at 10-10 milyon sa maliit na sukat? Tama, ayos na. Kung hindi, lahat sila ay nasa parehong antas. Nagdagdag ng panggatong si Liu Yewei sa apoy, bakit hindi na lang din natin bilhin ang lupa? Pagdating namin sa Hong Wigyo, kalimutan mo na ito. Logistics lang ang maibibigay ko, ako ang mananagot sa mga materyales na kailangan para makagawa ng mga laruan. Oo, nagbebenta ng materyal. Tila medyo na-addict dito si Liu Yewei, paano kung bumili na lang tayo ng site at lupain ng material dealer? Well, gusto ni Dali ng mga laruan, gumawa tayo ng production at sales chain. Matanda, mas matapang ka sa akin. Nag-thumbs up si Mutay, plano mo bang manalo sa sales store? Sobra iyon, nagkibit balikat si Liu Yewei, kung hindi, gusto ko rin talagang kunin, lalo na sa Tianjin City. Mukhang nag-aalala pa rin siya sa pagtaas ng halaga ng lupa, at halata na ngayon. Ang daya ni Guangsa para makahuli ng mas maraming isda. Okay, no kidding, humigop ng tsaa si Muti at nakangiting sinabi, mula sa kasalukuyang pananaw, tama na bilhin ang pagawaan ng laruan kasama ang lupa. Ang lupain ang nagbebenta ng material at huwag tayong gumawa. Anumang desisyon tungkol sa pabrika, syempre. Nagkibit balikat si Liu Yewei, nagpahayag lang ako ng hinanakit tungkol sa industriya ng real estate. Matapos marinig ang sinabi niya, nagkatinginan sina Hong Wigyo at Mutay at humagalpak sa tawa. Okay. Inilabas ni Mutay ang 2 dokumento mula sa kanyang briefcase, ito ang pangkalahatang plano sa pagpapaunlad pagkatapos nating magsanib puwersa. Tingnan ito at tingnan kung anong mga opinyon ang mayroon ka. Sinabi niya at ibinigay ito kay Hong Wigyo at si Liu Yewei ay tumanggap ng tig-isang kopya. Matapos kunin ni Hong Wigyo ang dokumento ng pagpaplano, binasa niya itong mabuti. Minarkahan ng dokumentong ito sa pagpaplano ang lahat ng mga pangunahing departamento at hinati ito sa 7 departamento mula simula hanggang katapusan. Siding, pangkat ng pagpapaunlad ng korporasyon. Sang, pangkat ng social networking. Ibig sabihin, United E-Commerce Holding Company. Sa larangang panlipunan, palakasin ang malaking social network, at isama ang platform ng instant messaging na Turkey at ang 2 pangunahing platform ng komunidad na Change Engine at Xianbao Mall sa isang grupo ng negosyo sa social network, na bubuo ng isang platform ng social network na may mas malawak na epekto. Ang malaking hakbang ni Muti sa larangan ng lipunan sa pagkakataong ito ay batay sa epekto ng benchmarking na hatid ng Facebook, ang pinakamalaking software sa pakikipag-date sa mundo. Ang Facebook, na malapit ng may lista, ay malapit ng maging pinakapinondohan na kumpanya sa Estados Unidos,
na may inaasahang halaga na humigit kumulang $100 billion, at ang social network ang potensyal ay makikita mula rito. Ang Turkey Software ay kasalukuyang ang unang kumpanya na nag-deploy ng mga social network sa China. Kasalukuyan itong mayroong 700 milyong aktibong account at isang ganap na pinuno sa industriya. Upang makayanan ang mga posibleng krisis sa hinaharap, tiyak na dapat bigyan ng prioridad ang software ng PABO. Sa larangan ng paglalaro, ipinakita ni Muti ang estratehikong intensyon nito sa globalisasyon sa pamamagitan ng pagyakap sa mga pagkakataon sa pandaigdigang paglalaro. Sa nakalipas na 10 taon, dapat tayong magkaroon ng pinakamaraming ahente hangga't maaari para sa mga klasikong laro at subukan ang pandaigdigang layout. Ito ang oras upang subukan ang internasyonalisasyon. Sa larangan ng bagong media, ang pinagsamang online na platform ng media ay dapat na malalim na pagsamahin ang maramihang mga form ng media upang bumuo ng isang pinagsamang bagong platform ng media at bumuo ng isang mas komprehensibong layout sa bagong larangan ng media. Sa larangan ng wireless, pagpapalakas ng mobile internet, ang wireless ay hindi lamang isa sa pinakamaagang mga platform na binuo, kundi pati na rin ang pinakamaagang negosyo na nagdadala ng kita. Mula sa nakaraang panahon ng 2 gramo hanggang sa kasalukuyang panahon ng 3 gramo, dapat tayong aktibong magsagawa ng layout at mga pagtatangka. Sa larangan ng e-commerce, isulong ang e-commerce upang maglayag sa malayo. Sa hinaharap, ang mga dedikadong kumpanya ng e-commerce ay tutugon sa mga hamon sa merkado na may mas nababaluktot na mekanismo. Sa susunod na 5 taon, ang aming layunin ay magtatag ng higit sa 10 kumikitang kasosyo na may $10 bilyong, 100 hanggang 200 tradisyonal na brand at online na mga kasosyo sa brand na may taunang benta na higit sa 100 milyon, at lumikha ng isang network na pinagsasama-sama ang higit sa 1 milyon isang super e-commerce na platform para sa lahat ng uri ng mga merchant. Sa larangan ng paghahanap, tumuon sa paglinang ng negosyo sa paghahanap. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng organisasyon na ito, ang negosyo sa paghahanap ay mas aasa sa mga pakinabang ng mapagkukunan ng pangunahing teknolohiya ng engineering platform ng kumpanya at mobile na platform ng negosyo sa internet. Ang masiglang pagbuo ng isang bagong henerasyon ng mga serbisyo sa paghahanap ay dapat na nakabatay sa hinaharap na teknolohiya. Samantalahin ang malalaking pagkakataon sa panahon ng pagbabago. Ang nasa itaas ay malalaking plano sa pagpapaunlad. Kung ibubuod natin ang mga ito sa mga simpleng salita, ang tatlong pinakamakapangyarihang kumpanya, ang Hong Family, Liu Family at Mu Family, ay dapat na mahigpit na unawain ang mga lifebloods na ito ng mobile internet, upang maging mas malawak na pagpapalawak ng negosyo upang makamit ang mga win-win na layunin. Sa katunayan, ang sinabi ni Muti ay talagang posible. Sa mga tuntunin ng social networking, ang Turkey Software ay kasalukuyang nag-iisa sa China at may ganap na sinasabi. Sa mga laro, ang Dragon Language Continent ni Liu Mengzin ay kasalukuyang pinakasikat, at ang Dream Blade Tower Alliance, na katuwang ni Hong Dali ay tiyak na babangon bigla at magiging isang future game star. Ang media, ang pinakamalakas na cool na video, ay may napakagandang relasyon kay Hong Dali. Isang bagay ang sinabi ni Hong Dali, ngunit hindi kailanman sasabihin ng dalawa ang pagiging cool. Ang wireless, mobile phone na nagbabasa ng kliyente ay malapit ng mabuo, at ito ay tiyak na magiging isang sobrang kumikitang gold carrot, na walang ganap na suspense. Ang e-commerce, hindi na kailangang magtanong, ang Mujia's Baobao Mall ay kasalukuyang ganap na pinuno sa industriya, ang katayuan nito ay hindi matitinag, at ito ang hari ng mga pondo. Sa mga tuntunin ng paghahanap, sapat na ang search engine ng pamilyang Hong upang makipagkumpetensya sa pinakamalaking search engine sa mundo na, Meigu. Ito rin ang ganap na pinuno sa kaharian ng langit. Masasabi pa nga na ang tanging search engine sa kaharian ng langit ay ang Change. Matapos basahin ang buong plano, dahan-daang tumango si Hong Wigyu at sinabing, "Old Thai, I have yours." Ang planong ito ay napakakomprehensibo. Kung ito ay talagang magiging ganito, ang pinagsama-samang lakas ng ating tatlong kumpanya ay tiyak na gagawa ng malaking pag-unlad. Well, sumasang-ayon ako. Tumango din si Liu Yewei at sinabing, kasalukuyang kinokontrol nating tatlo ang 50% ng buong network resources ng bansa. Kung sama-sama tayong bumuo ng ganito, kasama ang magagandang ideya ni Dali, hehe. Mamaya. Bagamat hindi niya sinabi, napakalinaw ng kahulugan sa hinaharap, ang mga mapagkukunan ng internet sa kaharian ng langit ay ganap na mahahati sa kanilang tatlo. Tiyak na mas mahirap para sa iba na makilahok dito kaysa maabot ang langit. Haha, hindi maiiwasan yan. Tumawa ng malakas si Mutay at sinabing, orihinal, hindi ko pa nailabas ang dokumentong ito sa pagpaplano simula nang makumpleto ito, dahil sa oras na iyon alam ko na kahit na napakaganda ng mga prospect, sino sa aming tatlo ang hindi namin sinusunod ang sinuman, napakahirap na makipagtulungan. Pagkatapos niyang sabihin ito, huminto siya, huminga ng malalim, at sinabing dahan-dahan, pero iba na ngayon. Talagang walang pag-aalinlangan tungkol dito. Sa pagiging catalyst niya sa gitna, sa wakas ay posibleng makipagtulungan. Kung hindi, walang sinuman sa aming tatlo ang angkop na maging pinuno. Tama ito. Tama. Hahaha. Sinampal ni Hong Wigyu ***, ang aming munting alibughang anak ay talagang kapaki-pakinabang.
Kung wala siya, hindi talaga kami makakaupo rito at mag-aral kung paano bumuo ng magkasama. Tawagan mo man lang ako. Imposibleng sundin ang mga tagubili ng alinman sa inyo. Natural lang iyon. Tumango si Liu Yue, ngunit kung susundin natin ang mga gininto ang ideya ni Dali, wala akong problema dito. Okay. Nagtapos si Mutai, pagkatapos ay magsaya sa aming masayang pakikipagtulungan. Cheers! Ngayon ang tatlong pinakamaimpluwensyang kumpanya sa domestic internet market ay sama-samang umuunlad. Ang ganitong uri ng bagay na maaaring makagulat sa buong kaharian ng langit ay nangyari, ngunit si Hong Dali, na nasa gitna ng insidente, ay walang kahit katiting na bakas nito. Pakiramdam niya ay katatapos lang niya ng pabayan na inspeksyon sa pabrika ng laruan. Pagkatapos ng inspeksyon, ipinahayag niya na hindi siya nasisiyahan dahil naisip niya na ang pagawaan ng laruan ay masyadong maliit, hindi bababa sa kailangan itong makagawa ng isa sa isang mga produktong laruan. Napakaganda ng isang proporsyonal na modelo ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Sayang naman at walang lawa dito. Kung hindi, gusto niya talagang subukan ito. Kung talagang gusto niyang magtayo ng 1-to-1 scale aircraft carrier model, itataboy ito sa dagat, upstream lang ng Pacific Ocean. Hindi mo ito magagawa ng tama. Gagawin ko ito, kung hindi, natatakot ako na hindi mo kayang bayaran ang kabayaran kung ang aming modelo ay nasira. Hindi sapat na malakas, hindi sapat na malakas. Nagpahayag ng panghihinayang si Hong Dali, masyadong maliit pa ang pabrika na ito. Habang hinihintay ang pagkumpleto ng utos para simulan ang pagdidisenyo ng mga modelo ng mga kotse at eroplanong gusto niya, iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan at sinabing, sa wakas tapos na ako sa trabaho ko. Tara na at tingnan natin ang paaralan. Hindi ko alam kung ano ang takbo ng gusali doon, matagal na iyon. Huwag mong sayangin ang pamilya mo ng maayos. Noong nakaraan, si Hong Dali ay tiyak na hahamakin ni Tang Moxen kung sasabihin niyang gusto niyang sayangin ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay ganap na itong naiiba si Tang Moxen ay hindi tumutol, at si Ling Xiaoyi ay naghanda na ng isang tala. Ben, hintayin mo lang na maalala niya kung ano man ang sinasabi ni Hong Dali. Ang taong kayang gawing karera ang isang nasirang pamilya ay si Hong Dali. Agad na lumabas ang grupo ng mga tao at dumiretso sa labas ng bundok Tianjing. Pagdating niya sa construction site ng paaralan, tuwang-tuwa kaagad si Hong Dali. Nandun pa rin ang engineer noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito ay may dalawa pang tao sa paligid niya, isang lalaki at isang babae. Kilala siya ng lalaki, ngunit tiyak na hindi kilala ng babae. Nakita na. Young Master, nandito ka na. Nang makita ng dagdag na lalaki ang motorcade ni Hong Dali, tumakbo siya ng nakangiti, may pinag-uusapan ako kay Engineer Yang. Young Master, nandito ka sa tamang oras. Halika at tumulong. Pag-aaralan ko ito. Ang maaaring mag-aral ng konstruksyon kasama si Engineer Yang, at ang kilala ni Hong Dali, ay natural na si Mr. Lee, ang pinuno ng estado. Hello, Mr. Lee? Mr. Lee? Tanong ni Hong Dali habang naglalakad, ano ang pinag-aaralan mo, Mr. Lee? Napakasaya mo ba? Gatlang M, gatlang M, gatlang M, gatlang M. Inirerekomendang supernatural na aklat, Censor's Tomb. Numero ng aklat, 3,162,235. Panimula, Jin Mashuan bilang isang modernong tao ang presidente ng ahensya ng Tiktik, na itinanggi ang ideya ng pakikipaglaban para sa ginto, ay hindi sinasadyang nasangkot sa Yellow Jacket, at nakuha ang Wordless Heavenly Book, Censor's Tomb Guide. Mula sa puntong ito, ang kanyang buhay ay nagbago ng malaki. Jin Shining, nananaginip ka na naman, hindi mo na nanakawan ng puntod. Masiglang sabi ni Xiaofang sabay-sabay. Tumango si Jin Mashuan, ipinahayag sa isang panaginip na ang mga acupoint ay tinutukoy ng mga senyales at dragon veins. Para sa kapakanan ng mga bata, magsimula tayo. Kung gusto mo, maaari kang pumunta at tingnan. Kabanata 300, Lucifer. Nako, noong huling sinabi ng Young Master na gusto niyang paunlarin ang lupaing ito, bakit hindi ko nalang tingnan ito ng sabay-sabay? At least kailangan na magkaroon ng pangkalahatang ideya kung saan magplano ng komunidad, di ba? Ngayon ay mayroong Hong Dali na kayang gawin ito. Nang dumating ang Young Master na gumawa ng huling desisyon, ibang-iba ang mood ni Yuan Li. Lumapit silang dalawa kay Engineer Yang at itinuro ang partikular na mapa ng lugar. Sinabi ni Li Yuanshou, kasalukuyang sakop ng kolehiyo ang isang malaking lugar. Pumili ako ng ilang mga lugar bilang mga lugar ng tirahan, ngunit hindi pa ako nakapagpasya. Napakaliit nito. Kailangan mong gawin ang huling desisyon. Oh, ito, tumingin si Hong Dali sa mapa at pagkatapos ay hiniling sa lalaki na kunin ang kanyang laptop, hindi ko masabi kung saan ito itatayo ngayon, Mr. Lee, tingnan mo muna ito. Magpasya tayo sa disenyo ng kolehiyo. Ito ay dapat na nakabatay sa tema at estilo. Ito ay palaging tama. Mabilis na binuksan ang computer, natigilan si Yuanshou nang makita niya ang larawan sa itaas, at pagkatapos ay napabulalas, ikaw ay isang hamak, ang disenyong ito ay humahadlang sa atin. Ang estilo ay simple, mahusay. Alam kong tama para sa akin na pumunta sa Hebei Province.
Well, kailangan kong tingnang mabuti kung paano magtayo ng mga gusali sa ganitong estilo. Sa oras na ito, ang lalaking nakatayo sa tabi isang babaeng hindi pa niya nakita noon ay maingat na lumapit. Pagkatapos lapitan si Hong Dali, nagtanong siya sa mahinang boses, "Excuse me, ito ba si Master Dali?" Nilingan ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin. Halatang hindi taga-heaven ang babaeng nasa harapan niya. Mukha siyang 20 years old. Siya ay 5 o 6 na taong gulang, na may blonde na kulot na buhok na nakalawit sa kanyang likod, sobrang matambok na mga suso, at isang pares ng mahahabang binti na nakasuot ng itim na medyas, napakamapang akit, tulad ng isang hinog na peach. Talagang napakaganda niya, at maging si Tang Moxon ay nakaramdam ng krisis. Kung ibang lalaki iyon, sinunggaban niya ako ng isang lobo na umaalulong, ngunit pagdating sa Hong Dali. Wala sa akin iyon. Anong ginagawa ng lalaking ito? Oo, ngumuso si Hong Dali at tumalikod upang magpatuloy sa pagtingin sa screen ng computer, ano ang gusto mo sa akin? Tanungin mo si Sister Xiaoyi kung mayroon ka, abala ako. Halos mamatay si Tang Moxon sa kakatawa, tinakpan ang kanyang bibig. Nagsimula itong manginig ng marahas. Halatang nabulunan ang babae. Matapos matigilan sandali, medyo nanlumo siyang nagsabi, "Hello, Mr. Dali, my name is Catherine, I come from Janlaimei, and I am a loyal fan of yours. Can I ask? You have a few questions." Wala silang ibang ibig sabihin. Curious lang ako kung bakit palagi kang magaling at kayang kumita sa lahat ng ginagawa mo. Ang kanyang mga salita sa Changguo ay napakatotoo. Kung hindi mo titingnan ang iyong hitsura, halos hindi mo matukoy ang pagkakaiba mo at ni Changguo. Ano ang pagkakaiba ng mga lokal? Siyempre, kung makikinig ka ng mabuti, magkakaroon ka pa rin ng ilang mga katangian mula sa Estados Unidos, at ang pagbigkas ay medyo matigas. Sa panahon ngayon, laging kumita ng pera si Hong Dali, at napakaraming pera. Alam ito ng maraming tao, kaya normal lang sa kanya na magtanong ng ganito. Si Hong Dali ay natural na hindi masyadong nag-isip tungkol dito, ngunit ang kanyang sagot ay parang nagsasanay ng Tai Chi, "Wala akong kinikita, gusto ko lang maglaro." Kung gusto mo akong tanungin kung paano ako kumikita, iminumungkahi kong tanungin mo si Sister Yoshi. Mas kumikita siya kaysa sa akin, iyon ang nakapula doon. Iyon lang. Lumingon si Catherine kay Muyoxi na nakikipag-usap kay Ling Xiaoyi, at mabilis na lumapit at nagtanong, "Miss Yoxi ba? Kumusta, ang pangalan ko ay Catherine. Si Master Dali ay maaaring kumita sa anumang ginagawa niya. Ano sa palagay mo ang bagay na ito?" "Hindi. Talagang hindi." Matigas na sumagot si Muyoxi, "Dali. Hindi kailanman naisip ng young master na kumita ng pera." Sumagot siya ng may katiyakan, iniwan si Catherine na nakatulala, hindi kailanman naisip ni Master Dali na kumita ng pera. Paano ito posible? Napakunot ng noo si Muyoxi, akala ko imposible noong una, ngunit nang maglaon ay nalaman kong mali ako. Imposibleng hilingin kay Dali na bayaran ito. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Muyoxi kay Catherine sa isang nakakatawang paraan, "Gusto mo rin bang subukan ito?" "Subukan mo." Nagtataka na tanong ni Catherine. "Panoorin mo lang kung paano ginagastos ni Master Dali ang kanyang pera." Sagot ni Muyoxi. Tumingin si Catherine kay Hong Dali at pagkatapos ay kay Muyoxi. Bigla niyang naramdaman na medyo tanga siya sa pagtatanong ng ganoong katangahang tanong. Alam na niya na napakaswerte ni Hong Dali bago siya pumunta dito. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Catherine na iulat ito kaagad sa kanyang boss, at pagkatapos ay lumakad siya sa malayo at nagsimulang tumawag sa telepono, "Sir, si Master Dali ay kasalukuyang nalulugi." Well, oo. Walang espesyal, plano niyang magtayo ng paaralan, isang napakalaking paaralan. Hindi ko makita kung ano ang binabalak niyang gawin, well, siya ay orihinal na nakikipag-usap sa kabilang partido sa telepono sa Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado noong una, ngunit hindi nagtagal ay napabulalas siya ng bumangon, "Lucifer. Diyos ko. Sir, sigurado ka ba talaga?" "Hindi. Tutol ako. Dapat akong tumutol." "Sir, Lucifer, ay hindi dapat payagang lumabas maliban kung ito ay talagang kinakailangan." "Well, okay, I will try my best." Medyo kakaiba ang Catherine na ito. Pagtingin sa likod ni Catherine, kakaibang sinabi ni Muyoxi, "Palagi kong nararamdaman na may mali sa kanya." Tumango si Ling Xiaoyi at sinabing, "Well, halika. Kakaiba. Kung siya ay isang especially iya, hindi siya dapat madaling makita." Ibinaba na ni Catherine ang telepono. Hindi niya masabi kung ano ang ekspresyon niya. Medyo nabigla siya at medyo nawalan ng magawa. Sa wakas, bumalik siya, "I'm really sorry. Ang tagal kong naghintay. Well, ayon. Interesado ako sa mga gawain ni Master Dali. Reporter ako mula sa Janlaimei Business Daily. Gusto kong makapanayam si Master Dali saglit. Okay lang ba?" Muyu. Nagkatinginan sina Shi at Ling Xiaoyi, tumango si Ling Xiaoyi at sinabing, "Bueno, sundan muna natin ang young master. Baka mayroon ka ring magagandang mungkahi." "Salamat kung ganoon." Naghihintay kay Catherine na pumunta sa Hong Kong si Dali ay nanunood kung paano niya sinayang ang kanyang kapalaran. Tinanong ni Ling Xiaoyi si Muyoxi sa mahinang boses, "Sister Yoxi,
sa tingin mo ba itong si Catherine ay isang especially iya na ipinadala ng Estados Unidos? Hindi pa ako nakakita ng ganoong katingang especially iya. Ngunit, bumantong hininga si Muyoxi, pero ang problema, hindi ko maisip ang kanyang pakay kung hindi siya isang especially iya. Ngunit ano ang silbi ng kanyang pagiging especially iya para obserbahan si Master Dali? Si Master Dali ay hindi kailanman nag-iisip na kumita ng pera. Kaya, lihim na itinuro ni Ling Xiaoyi si Catherine, hiniling ko sa kanya na sundan ang young master. Sa tingin ko, magiging abala ang mga Amerikano sa pagkakataong ito. Napakasama mo, ngumisi si Muyoxi. Sinabi, ngunit gusto ko ito. Kasabay nito, ang National Security Agency. Punong, isang opisyal ang nagulat sa komandante, sa araw na ito, ang batang master ng Fengtian Zaibatsu, si Gomoto Hikaru, ay dumating sa Tianjin City para sa hindi malamang layunin. Fengtian Zaibatsu. Si Gomoto Hikaru ang nag-iisang anak na lalaki ni Fengtian President Taro Gomoto. Tama ba? Para saan siya nandito? Hinawakan ng hepe ang kanyang baba, tingnan mong mabuti at sabihin sa akin kung may nangyari. Oo. Jian Laimei, Hexagonal Building. Sa isang espesyal na ginawang silid na may lead layer na mezzanine, isang binata na mga 23 o 24 na taong gulang ang nakaupo sa silid na naglalaro ng game console. I-click, dahan-daang bumukas ang pinto ng silid, at 2 taong nakasuot ng gas mask at radiation-proof suit ang pumasok. Mabagal na sinabi ng isa sa kanila, "Congratulations, ayon sa pinakahuling desisyon sa itaas, maaari kang malaya. Siyempre, kailangan mong gumawa ng isang bagay para sa amin, Mr. Lucifer." Ang binata na nagngangalang Lucifer ay hindi lumingon, nakatitig lang sa screen ng TV, "Pumunta kayong dalawa dito. Is the purpose of saying these two nonsense words?" Hindi, halatang nabigla ang 2 tao, ang layunin namin ay. Mr. Lucifer, maaari ba kaming humingi sa iyo ng kaunting pabor? Sabihin mo sa akin ang ilang bagay na walang kaparirikon at pasayahin mo ako, para masabi mo sa akin ang mga tuntunin. Bahagyang sinabi ni Lucifer, pagod na akong maglaro ng larong ito. Kung maaari mong ipakilala sa akin ang isang bagong laro, marahil ay. Pwede. Pag-iisipan ko. Oo. Talagang. Nagmamadaling sinabi ng 2 tao, may larong tinatawag na Dragon Language Continent doon. Ito ay napakasikat na online game. Sa tingin ko ay magiging interesado ka dito, Mr. Lucifer. O sige, subukan natin mamaya. Binuksan ni Lucifer ang computer sa tabi niya at sinabi pagkatapos umupo dito, "Ano ang gusto mo sa akin?" Nang marinig ang mga salita ni Lucifer, biglang napangiti ang 2 tao. Ang isa ay nagtanong, "Ang karera ng kabayo bukas, Mr. Lucifer, mayroon ka bang anumang mga mungkahi? Ang Silver Knight ba ang mauuna?" Hindi ko alam, ibinaba ni Lucifer ang kanyang mga labi at sinabing, "Pero ayaw ko sa pangalang ito." Paano ang Golden Rose? Nakakainis lang. Salamat, sir, kung gayon hindi ka namin iistorbohin. Pagkarinig nito ay nagkatinginan ang 2 at nagmamadaling umalis. Pagkalabas ng silid na tinutuluyan ni Lucifer, na gumamit ng lead layer bilang mezzanine, nagpakawala silang 2 ng mahabang hininga, hinubad ang kanilang mga suit na hindi tinatabla ng radiation at inihagis sa malapit na crusher. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Diyos ko, hindi ako makahinga sa tuwing papasok ako sa silid na ito, at wala akong planong lumabas para sa susunod na linggo." Ngunit sa palagay mo ba ay magiging epektibo sa kanya ang patong-patong na pader na ito? At itong radiation protection suit. Ang mga pader at radiation-proof na suit ay maaari lamang ituring bilang psikolohikal na kaginhawaan, Harris, ngunit, sabi ng isa pang tao, ang kayamanan ay matatagpuan sa panganib. Walang gustong makalapit kay Lucifer. Kung hindi dahil sa pangako mula sa itaas, maaari tayong makakuha ng 1 o 2. Sa madaling salita, kung mapatay siya, hindi na namin siya babalikan. Sabi ni Harris, "Well, okay, Snow, bibili tayo ng mga kabayo ngayon." Of course, napatingin si Snow sa pinto ng kwarto. Sabi, "Bihira ang pagkakataon. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataong kumita ng kayamanan, ito ay isang malaking kawalan. Talaga bang hindi kayo tumataya sa Silver Knight?" Sa paglalagay ng taya sa Kerahan, muling kinumpirma ng kinauukulan, ang Silver Knight ay nanalo ng kampyonato ng 3 magkakasunod na beses at sikat sa kasalukuyan. Napakahusay din ng Golden Rose at may mataas na tsansa na maging kampyon sa pagkakataong ito. Hindi, nakakatamad bumili ng gayong siguradong panalo na kabayo. Nakangiting sabi ni Snow, "Bibili tayo ng hindi sikat, bilhin natin ang Feizo at Wolf God, napakahusay din ng 2 kabayong ito." Umiling ang kinauukulan, bawat laro. Ang kompetisyon ay para sa 3 at 4 na pwesto. "Sir, sigurado ka bang gusto mong bilhin ang 2 kabayong ito?" Siyempre, naglabas si Snow ng 2 piraso ng US dollars, ang 2 kabayong ito ay nagkakahalaga ng 20,000 bawat isa. Ako din. Naglabas din si Harris ng 2 piraso ng perang papel, ang Feizo at Wolf God ay 20,000 bawat isa. Okay. Tinanggap ng kinauukulan ang pera at bangulong, "Nako, matatalo ka kung bibilhin mo ito. Ma, ang dami mong pera kaya wala ka ng gastusin." End of this chapter.
Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat!